Si Don Ricardo Velasco ay isang tanyag at respetadong bilyonaryong negosyante. Ang kanyang tagumpay ay bunga ng kanyang sipag at tiyaga. Mula sa pagiging hikaw sa buhay, ay nagawa niyang maiahon ang sarili mula sa kahirapan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, unti-unting bumagsak ang main branch ng Velasco Diner, ang restaurant na una niyang itinayo nung nagsisimula pa lamang siya. Upang malaman ang dahilan ng pagkalugi ng Velasco Diner, ay nagpanggap siyang isang ordinaryong waiter sa sarili niyang restaurant. Dahil doon ay mararanasan niya ang hirap, pangapi at kawalan ng respeto ng lahat ng nagtatrabaho roon. Ngunit sa kanyang pananatili bilang isang hamak na empleyado, unti-unti niyang matutuklasan ang isang malaking katotohanan. Isang katotohanang magtutulak sa kanya na gumawa ng desisyong babago hindi lang sa kapalaran ng Velasco Diner, kundi pati na sa mga nagtatrabaho sa kanyang restaurant. Magagawa pa nga bang maisalba ni Don Ricardo ang Velasco Diner na itinuturing niyang puso ng kanyang tagumpay sa buhay? Muli pong maghahatid si Mr. Hope ng isa na namang pambihirang kwentong buhay. Si Don Ricardo Velasco ay isang tanyag at maimpluwensyang negosyante na kilala sa buong bansa bilang isang bilyonaryong may-ari ng malalaking kumpanya gaya ng real estate, pabrika, shopping malls at hanggang sa mga sikat na restaurant. Ngunit sa likod ng kanyang marangyang buhay ay meron siyang isang kwento ng pagsisikap, sakripisyo at matinding determinasyon. Ipinanganak si Ricardo sa isang mahirap na pamilya. Lumaki siya sa isang bahay na gawa sa kahoy at may bubong na tumutulo tuwing umuulan. Anak siya ng magsasaka at mananahi. Sa kabila ng kahirapan ay pinalaki siyang may mabuting asal. Bata pa lang si Ricardo ay alam na niyang hindi niya nais manatili sa mahirap na uri ng pamumuhay. Habang ang ibang bata ay naglalaro sa bukirin, siya ay nag-aaral ng gusto kahit wala sa paaralan. Nakita ni Ricardo kung paano mapagod ang kanyang ama sa ilalim ng tirik na araw. Nakita niya rin ang kanyang ina na hindi na halos natutulog sa kakatahi ng mga damit. Ang lahat ng ito ang nagtulak kay Ricardo upang mangarap at magsikap sa buhay upang maibigay niya sa kanyang mga magulang ang buhay na pangarap niya para sa mga ito. Sa edad na 16, nagdesisyon siyang lumuwas ng Maynila, dala ang maliit na halagang inipon niya mula sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Hindi naging madali ang kanyang buhay sa lungsod. Naranasan niyang matulog sa bangketa, magutom ng ilang araw at magpalipat-lipat ng trabaho. Ngunit sa kabila ng lahat ng yun, ay hindi niya nakalimutan ang kanyang pangarap. Habang nagtatrabaho si Ricardo sa isang maliit na karinderya, napansin niya ang kahalagahan ng tamang pamamalakad ng negosyo. Napagtanto niyang hindi sapat ang masarap na pagkain at dapat ay maganda rin ang serbisyo sa mga customer. Sinimulan niyang pag-aralan ang bawat galaw ng negosyo mula sa pagbili ng sangkap, pagkukwenta ng kita, hanggang sa tamang pagtrato sa mga suki. Dito siya natutong magnegosyo at dumiskarte. Sa ilang taon ng pagsusumikap, nakapag-ipon si Ricardo ng sapat upang magtayo ng isang maliit na karinderya. Mula roon, lumago ang kanyang negosyo hanggang sa maging isa na yung kilalang restaurant chain. Hindi nagtagal, pumasok din siya sa iba pang industriya tulad ng real estate at manufacturing hanggang sa tuluyan siyang maging isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan, hindi niya kailanman nalimutan kung saan siya nagsimula. Alam niyang ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi sa kung paano niya ginagamit ang kanyang impluwensya upang makapagbigay ng trabaho sa mga nangangailangan. Isang umaga, sa ikalimang palapag ng office building ni Don Ricardo ay nagaganap ang isang mahalagang meeting. Sa loob ng isang conference room ay naroon si Don Ricardo kasama ang ilang may posisyon sa kanyang kumpanya. Sa edad na 63 ay matikas pa rin ang tindig ni Don Ricardo. Nakatayo sa harapan ng lahat si Miguel, ang Chief Financial Officer. May hawak itong tablet at nag-uulat ng estado ng mga negosyo ni Don Ricardo. Don Ricardo, overall ay nananatiling matatag ang ating negosyo.
Lumago ng 12% ang ating real estate sector ngayong quarter at nakakuha tayo ng isang malaking kontrata sa ating manufacturing division mula sa isang international client. Panimula ni Miguel. Marahang tumango si Don Ricardo. At ang Velasco Diner? Ang main branch? Tanong niya. Mahina po ang kita ng Velasco Diner nito nakaraang 3 buwan. Sa hindi malamang dahilan ay patuloy itong bumababa. Wala namang ibang restaurant na nagbukas malapit sa atin at hindi rin nagkaroon ng malaking pagbabago sa ating menu o presyo. Sagot ni Miguel. Saglit na natahimik si Don Ricardo. Itinukod niya ang mga siko sa ibabaw ng mesa habang pinag-iisipan ang narinig. Ang main branch ng Velasco Diner ay ang pinakauna niyang negosyo. Isa yung simbolo ng kanyang pagsisimula. Hindi niya kayang hayaang bumagsak yun ng ganon-ganon lang. Anong paliwanag ng manager natin doon? Tanong ni Don Ricardo habang nakatuon ang tingin kay Miguel. Ang sabi po ng manager na si Miss Vivian ay normal lang daw ang pagbaba ng kita dahil sa dumarami ang option ng mga tao pagdating sa kakainan. Pero wala siyang konkretong paliwanag kung bakit naapektuhan tayo ng ganito kalaki. Sagot ni Miguel. Lalong lumalim ang kunot sa noo ni Don Ricardo. Hindi siya kailanman naniniwala sa palusot ng mga taong hindi gumagawa ng paraan para solusyonan ang problema. Kung walang malinaw na dahilan, ibig sabihin may problema sa loob. Alamin mo ang totoong dahilan, Miguel. Hindi ako makakapayag na ang pinakaunang negosyong itinayo ko ay biglang malulugi nang hindi ko nalalaman kung bakit. Matigas na wika ni Don Ricardo. Okay, Don Ricardo. Aalamin ko po agad ang totoong dahilan ng pagbaba ng kita ng main branch ng Velasco Diner. Matiim na tugon ni Miguel. Nagtagal pa ang pagpupulong, ngunit sa buong oras nito ay nanatiling nasa isip ni Don Ricardo ang bumababang kita ng kanyang restaurant. Alam niyang walang negosyo ang bumabagsak ng walang dahilan. At kung may problema sa loob, hindi niya hayaang magpatuloy yun. Isang gabi, sa malawak na dining area ng mansyon ni Don Ricardo, ay nagsasalo sila ng masarap na hapunan ng nag-iisa niyang anak na si Richard. Ang anak niya ay isang matipuno at matalinong lalaki na malapit ng mag-40 ang edad. May sarili na itong pamilya at paminsan-minsan ay bumibisita ito sa kanya. Papa, nalaman ko na mahina na raw ang sales ng main branch ng Velasco Diner. Basag ni Richard sa katahimikan at pansamantalan nitong inilapag ang kutsara at tinidor. Hindi agad sumagot si Don Ricardo. Sa halip, maraan siyang kumuha ng tubig mula sa baso saka uminom. Nang ibaba niya ang baso ay saka siya tumingin kay Richard. Anong balak mong gawin tungkol doon, Papa? Tanong ni Richard. Bakit mo na itanong? Tanong din ni Don Ricardo. Sa tingin ko, kung hindi na kumikita ang restaurant, bakit hindi na lang natin isara? Sayang ang space na pinagtatayuan ng restaurant na yon, Papa. Pwede tayo magpatayo doon ng ibang negosyo na mas kikita. Suwestyon ni Richard. Muli nitong kinuha ang kubyertos at muling kumain. Richard, alam mong hindi ko pwedeng isara ang main branch ng Velasco Diner. Hindi yun basta negosyo lang. Doon nagsimula ang lahat ng meron tayo ngayon. Madiin na sambit ni Don Ricardo. Suggestion lang naman ang sa akin, Papa. Tura ni Richard. Ilang beses na akong bumagsak noon. Pero kahit anong nangyari ay hindi ako sumuko. Ang diner na yon ang unang negosyong itinayo ko mula sa wala. Hindi ako yayaman kung hindi dahil doon. Hindi ko yun basta na lang isasara dahil lang sa bumababa ang kita nito. Patuloy ni Don Ricardo habang mariing nakatitig sa anak. Saglit na namayani ang katahimikan bago muling nagsalita si Don Ricardo. Inatasan ko na si Miguel na alamin kung ano ang problema. Kapag nalaman na namin, ay saka tayo mag-iisip ng solusyon. Sambit pa ni Don Ricardo. Pero paano kung hindi na talaga yun kayang isalba, Papa? Tanong ni Richard. Ang negosyo ay parang buhay, anak. Lahat ng problema ay may solusyon. Kapag isinuko mo agad ang isang bagay, ay hindi mo malalaman kung magtatagumpay ka o hindi. Wika ni Don Ricardo. Muling natahimik ang mag-ama at hindi nagtagal ay muli silang nag-usap.
pero hindi na tungkol sa main branch ng Velasco Diner. Napunta ang usapan nila sa iba pa nilang negosyo. Pinag-usapan nila ang bagong hotel na binubuksan nila sa Cebu, ang lumalawak nilang construction empire at ang patuloy na paglago ng kanilang real estate investments. Ngunit habang pinag-uusapan nilang negosyo, hindi na iwasan ni Richard na banggitin ang nanay nito. Kung buhay pa sana si Mama, malamang siya mismo nagpapatakbo ng Velasco Diner. Mahina at malungkot na sabi ni Richard. Napabuntong hininga si Don Ricardo. Napatingin siya sa malaking portrait ni Maricel Velasco na nakasabit sa dingding ng dining hall. Si Maricel ang una't huling babaeng minahal niya, ngunit maaga itong namatay dahil sa isang malubhang sakit. Tama ka, anak. Kung buhay pa ang mama mo, siguradong hindi niya hayaan na bumagsak ang restaurant na magkasama naming pinalago. Halos pabulong na tura ni Don Ricardo. Muling bumalik ang katahimikan sa silid. Napatingin si Don Ricardo sa bakanting upuan sa kaliwa niya at isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi niya dahil sa upuan na yun nakaupo ang namayapa niyang asawa. Alam niya na kung buhay pa ito, ay mas magiging madali ang lahat para sa kanila ng kanyang anak na si Richard. Isang umaga ay abala si Don Ricardo sa kanyang opisina. Sa harapan niya ay may isang tumpok ng mahalagang dokumento gaya ng mga kontrata, mga plano para sa bagong proyekto, at ilang mahalagang papeles para sa kanilang hotel investments. Tahimik niyang binabasa ang bawat isa at minamarkahan ang mga kailangang baguhin. Maya-maya ay tumunog ang intercom sa kanyang malaking lamesa. Huminto siya sandali upang pakinggan ang sasabihin ng kanyang secretary. Sir, narito po si Miguel. Gusto po niya kayong makausap. Ani ng kanyang sekretary sa kabilang linya. Hindi nag-angat ng tingin si Don Ricardo mula sa binabasa niyang dokumento. Papasukin mo siya. Tugon niya. Pagkalipas ng ilang segundo, bumukas ang malaking pinto ng opisina ni Don Ricardo. Pumasok si Miguel. Nakasuot ito ng kulay abo na suit. Maupo ka, Miguel. Wika ni Don Ricardo. Itinuro niya ang upuang nasa tapat ng kanyang mesa. Tumango si Miguel at marahang umupo. Nabisita ko na po ang main branch ng Velasco Diner, Don Ricardo. Nagsagawa po ako ng sarili kong investigasyon. Sinubukan kong intindihin kung ano ang problema. Halos wala na pong kumakain doon. Kahit ang mga dating regular customers natin hindi na bumabalik. Kinausap ko po ang manager na si Miss Vivian pero kahit siya ay hindi alam kung ano talaga ang dahilan ng nangyayari. Tura ni Miguel. Paano nangyari yun? Hindi ba't matatag ang main branch ng Velasco Diner sa loob ng ilang dekada? Ang nagtatakang tanong ni Don Ricardo. Mukhang nagbago na po ang panahon. Kahit ang mga dating regular customers natin hindi na bumabalik. Kinausap ko po ang manager na si Miss Vivian, pero ni siya ay hindi alam kung ano talaga ang dahilan. Sagot ni Miguel. Ano sa tingin mo dapat nating gawin? Malamig na tanong ni Don Ricardo. Nag-aalangan si Miguel bago sumagot. Sa huli, bumuntong hininga ito at diretsyong sinabi ang iniisip. Pasensya na po, Don Ricardo, pero pinag-aralan ko ng sitwasyon. Sa tingin ko, mas mabuting isara na natin ang main branch ng Velasco Diner. Malungkot na tugon ni Miguel. Hindi agad kumibo si Don Ricardo. Sa halip, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa at pinagsalikop ang kanyang mga daliri. Bakit sa tingin mo na yan ang dapat nating gawin, Miguel? Tanong ni Don Ricardo sa kalmadong tinig. Marami na pong mas malalaki at mas kilalang restaurant sa paligid. Ang dating suki natin mukhang doon na kumakain. Bukod pa ron, ang renta sa lokasyon ay napakataas na rin. Hindi na siya financially sustainable. Paliwanag ni Miguel. Tumango si Don Ricardo. Ngunit sa halip na sumang-ayon, nanatili siyang tahimik. Maya-maya ay tumayo siya at lumapit sa malaking glass wall ng kanyang opisina. Mula roon ay tanaw niya ang buong lungsod. Hindi opsyon ang pagsarado sa main branch ng Velasco Diner, Miguel. Yun ang unang negosyong itinayo ko.
At hindi ko yung basta-basta isusuko. Ako mismo mag-iisip ng paraan para maisalba ang Velasco Diner. Mariing wika ni Don Ricardo. Wala nang nagawa si Miguel kundi tumango. Alam nitong kapag ganun na magsalita si Don Ricardo, ay wala nang pwedeng kumontra. Makakalis ka na, Miguel. Tatawagan na lang kita kapag may desisyon ako. Tura ni Don Ricardo. Tumayo na si Miguel at bahagyang yumuko bilang respeto bago lumabas ng opisina ni Don Ricardo. Nang makalabas na si Miguel, ay matiim siyang nag-isip kung ano ang gagawin niyang hakbang. Pero dahil sa magulo pa ang isip niya, ay wala pa siyang maisip na paraan. Pagsapit ng hapon ay nakipagkita si Don Ricardo sa anak niyang si Richard. Nagkita sila sa isang golf course kung saan madalas silang maglaro ng golf. Ang paglalaro ng golf ay isa sa paborito nilang banding na mag-ama. Nakatayo si Don Ricardo Velasco sa gilid. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang golf club habang nakatutok sa bola. Nasa tabi niya si Richard na ang isang kamay ay nasa bulsa at ang isa ay hawak ang sarili nitong club. Nakausap ko si Miguel kanina. Biglang sabi ni Don Ricardo habang inaasinta ang bola. Tungkol saan, Papa? Tanong ni Richard. Hindi agad sumagot si Don Ricardo. Sa halip, pinakawalan niya ang isang malakas na palo. Tumama ang ulo ng club sa bola at lumipad yon sa ere. Tulad mo, gusto rin ni Miguel na isara na ang main branch ng Velasco Diner. Tugon ni Don Ricardo. Kung ganon, payag ka na pong isara yon? Tanong ni Ricardo. Nag-iisip pa rin ako ng dapat gawin. Alam kong may problema sa loob ng diner. Hindi lang yun basta pagkawala ng customers. May mali sa pagpapatakbo doon at yon ang gusto kong malaman. Seryosong wika ni Don Ricardo. Hindi sumagot si Richard agad. Sa halip, marahan itong sinipat ang bola sa damuhan saka pinaluyo ng eksakto. Papa, kung gusto mong malaman kung ano ba talaga ang dahilan ng pagbaba ng kita ng main branch ng Velasco Diner, mas maganda siguro kung ikaw mismo ang pumunta ron. Ikaw ang nagtayo nun at ilang taon na ikaw ang humahawak nun. Kaya sure ako na kapag nandun ka, makikita mo mismo kung anong problema. Pabaliwalang wika ni Richard. Natigilan si Don Ricardo sa sinabi ng kanyang anak. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa isang iglap ay may naisip siyang ideya. Sumilay ang isang matipid ngunit makahulugang ngiti sa kanyang labi. Napakatalino mo talaga, Richard. Maraming salamat. Masayang sambit ni Don Ricardo. Ha? Bakit ka nagpapasalamat sa akin, Papa? Nagtatakang tanong ni Richard. Dahil alam ko na kung ano ang gagawin ko. Bigla akong nagkaroon ng idea dahil sa sinabi mo. Ngumiti si Don Ricardo at naglakad papunta sa golf cart. Ano? Hindi ko maintindihan. Anong gagawin mo, Papa? Tanong ni Richard habang nakasunod kay Don Ricardo. Basta, sa ngayon ay hindi ko muna sasabihin sa'yo. Sagot ni Don Ricardo. Hindi na nagtanong pa si Richard dahil alam nito na kapag may isang bagay na ipinilit kay Don Ricardo, ay mas lalo niya itong hindi sasabihin. Kaya nagpatuloy na lang sila sa laro, ngunit sa isip ni Don Ricardo ay nag-umpisa ng umikot ang isang plano kung paano niya maisasalba ang unang negosyong kanyang nagawang itayo. Matapos ang ilang oras ng paglalaro ng golf, ay nagtungo na si Don Ricardo sa nakaparadang itim na luxury sedan sa gilid ng golf course. Tumigil muna siya sandali upang magpaalam sa anak niyang si Richard na nakasunod sa kanya. Richard, mauna na ako. Sabi ni Don Ricardo habang isinusuot ang kanyang sunglasses. Sige pa, ingat sa biyahe. Sa weekend na lang ako dadalaw sa inyo sa bahay. Nakangiting wika ni Richard. Ikumusta mo na rin ako sa mga apo ko sa kasasawa mo. Mag-iingat ka rin. Tura ni Don Ricardo bago siya sumakay sa kanyang sasakyan. Nang nasa loob na si Don Ricardo, ay kinuha niyang cellphone mula sa kanyang coat pocket at tinawagan si Miguel. Hindi nagtagal ay sumagot na si Miguel sa kabilang linya. Hello, Don Ricardo? Bungad ni Miguel. Miguel, pumunta ka bukas ng umaga sa opisina ko. Meron akong gustong i-discuss sa'yo.
Diretsong sabi ni Don Ricardo habang isinusuot ang seatbelt. Ano po ang pag-uusapan natin, Don Ricardo? Tanong ni Miguel. Bukas mo malalaman. Sagot ni Don Ricardo. May bahagyang tigas sa boses. Sige po, darating po ako bukas ng umaga sa office nyo. Sambit ni Miguel. Doon na tinapos ni Don Ricardo ang pakikipag-usap kay Miguel. Napangiti siya nang ibalik niya ang cellphone kung saan niya ito kinuha. Matapos yon ay sinabi niya sa driver na magpunta muna sila sa mall bago sila umuwi. Tumango ang driver at pinaandar ang sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan ay muling sumilay ang isang makahulugang ngiti sa labi ni Don Ricardo. Ang ideyang naisip niya kanina habang naglalaro ng golf ay mas lalo pang naging malinaw sa kanyang isipan. Alam niyang hindi yun magiging madali, pero naniniwala siya na ang naisip niyang plano ay ang tanging paraan upang malaman niya ang totoong nangyayari sa Velasco Diner. Pagdating sa mall ay agad na nagtungo si Don Ricardo sa department store. Malayo yun sa mga high-end boutiques na madalas niyang puntahan, ngunit yun mismo ang dahilan kung bakit siya nagpunta doon. Sa loob ng maraming taon, nasanay siyang magsuot ng mamahaling damit at custom-made na sapatos. Ngunit sa pagkakataon na yon, ay kailangan niyang bumalik sa simple at payak na anyo. Habang naglalakad sa pagitan ng mga racks ng damit, tumigil siya sa section ng mga polo shirts. Pinagmasdan niya ang ilang piraso. Ang mga naroon ay may simpleng disenyo, walang mamahaling tatak, at gawa sa hindi mahinang klase ng tela. Kinuha niya ang isang kulay asul na polo at iniladlad yon. Pagkatapos, inabot din niya ang isang itim at isang kulay abong polo. Sunod na lumipat si Don Ricardo sa hanay ng mga pantalon. Kinuha niya ang ilang simpleng denim jeans na malayo sa mga mamahaling slacks na karaniwan niyang sinusuot. Napangiti siya ng bahagya. Matagal na panahon na rin simula nang huli siyang bumili ng ganong kamurang kasuotan. Nang makapili na si Don Ricardo ng ilang piraso ng mga damit, ay dumiretso siya sa fitting room. Isa-isang isinuot ni Don Ricardo ang mga napiling damit. Sa salamin ay nakita niya ang sarili niyang anyo. Hindi na siyang makapangyarihang negosyanteng nakasuot ng mamahaling suit, kundi mukha na siyang ordinaryong lalaking walang ipinagkaiba sa daan-daang mga tao sa mall na yon. Matapos na magsukat ng mga damit ay nagtungo naman si Don Ricardo sa section ng mga sapatos. Pinili niya ang isang pares ng itim na rubber shoes na magaan at komportable. Matapos ang halos isang oras na pamimili, ay nagtungo na si Don Ricardo sa counter upang bayaran ang lahat ng napili niya. Habang pinapunch ng cashier ang kanyang mga binili, hindi niya naiwasan ang mapangiti. Ilang dekada na ang nakalipas mula nang huli siyang mamili ng mga damit na hindi marangya. Parang bumalik siya sa panahong nagsisimula pa lang siya at noong wala pa siyang pangalan sa mundo ng pagnenegosyo. Nang mabayaran na ni Don Ricardo ang kanyang mga pinamili, ay kinuha niya mga paper bag at lumabas na ng department store. Kinabukasan ng umaga, sa loob ng opisina ni Don Ricardo ay nakatayo siya sa harapan ng glass wall habang pinagmamasdan niya ang maaliwalas na kalangitan sa labas. Suot niya ang isang simpleng polo, simpleng pantalon at isang pares ng hindi mamahaling sapatos. May suot din siyang bucket hat na isang bagay na matagal na niyang hindi isinusuot. Sa itsura niya ay malayong malayo siya sa imahe ng isang bilyonaryo. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Hindi humarap si Don Ricardo dahil alam niyang si Miguel yon. Excuse me po, sino po kayo? Nasaan po si Don Ricardo? Magalang na tanong ni Miguel. Humarap si Don Ricardo at bahagyang nagulat si Miguel nang makita niya. Don Ricardo? Hindi makapaniwalang bulalas ni Miguel. Oh, Miguel, ako nga ito. Nakangiting wika ni Don Ricardo. Sorry po, nagulat lang po ako. Bakit po ganyan ang suot ninyo? Nakakunot ang noong tanong ni Miguel. Bakit? May problema ba sa suot ko ngayon? Tanong ni Don Ricardo. Umiikot pa siya na para bang minomodelo niya ang kanyang kasuotan. Umiling si Miguel.
Wala naman po. Hindi lang ako sanay na makita kayong nakasuot ng ganyan. Para pong ibang tao kayo eh. Tugon ni Miguel. Natawa si Don Ricardo at lumapit kay Miguel. Alam mo Miguel, na-miss kong magsuot ng ganitong damit. Mas maayos pa nga ito kumpara sa mga isinusuot ko noong bago pa ako magkaroon ng negosyo. Sabihin mo sa akin Miguel, kung hindi tayo magkakilala at nakita mo kung ganito ang itsura, may isip mo bang nagmamay-ari ako ng napakaraming negosyo? Diretsyong tanong ni Don Ricardo. Umiling si Miguel. Kung hindi po kita kilala, Don Ricardo, iisipin kong isa lang kayong normal na tao. Siguro isang empleyado, isang trabador, pero hindi isang bilyonaryo. Ani Miguel sabay ngiti. Muling natawa si Don Ricardo. Kung ganun pala ay pwede ko nang isagawa ang aking plano. Aniya. Anong plano po ang tinutukoy nyo? Naguguluhang tanong ni Miguel. Naisip kong magpanggap na waiter sa main branch ng Velasco Diner para makita ko mismo kung ano talaga ang nangyayari roon. Para akong magiging undercover boss. Tura ni Don Ricardo. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Ano po? Nagbibiro lang kayo, di ba? Hindi pa rin makapaniwala si Miguel. Umiling si Don Ricardo. Seryoso ako, Miguel. At ito ang pinakamainam na paraan para malaman ko kung bakit humina ang restaurant. Hindi sapat ang tignan lang ang mga report at pakinggan ang sinasabi ng mga tao. Gusto kong makita mismo kung paano ito pinapatakbo, kung paano tinatrato ang mga empleyado at customers, at kung ano ang tunay na problema. Ani Don Ricardo sa seryosong tono. Napakamot sa ulo si Miguel. Pero, bilyonaryo po kayo. Paano kung may makakilala sa inyo? Huwag kang mag-alala. Walang makakakilala sa akin kasi hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na makapunta sa main branch ng Velasco Diner. Di ko na nga matandaan kung kailan ako huling nakapunta ron sa dami ng aking ginagawa. Isa pa, may mga tao akong pagkakatiwalaan para sa iba kong negosyo habang wala ako. Mahabang paliwanag ni Don Ricardo. Sigurado po ba kayo sa gusto niyong gawin? Natawa si Miguel ngunit halata pa rin ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Oh Miguel, gusto kong malaman ang katotohanan. At ito lang ang paraan para magawa ko yun. Tugon ni Don Ricardo. Napabuntong hininga muna si Miguel bago tumango. Kung yan po ang desisyon nyo ay susuportahan ko kayo. Kung ano man po ang tulong na pwede kong gawin, sabihin nyo lang po sa akin. Salamat Miguel. Alam ko namang maaasahan kita sa napakaraming bagay. Ani Don Ricardo sabay tapik sa balikat ni Miguel. Nang umalis na si Don Ricardo sa kanyang opisina, ay nagtungo muna siya sa sementeryo bago siya umuwi ng bahay. Tahimik siyang bumaba ng kanyang sasakyan na dala ang isang basket na mga puting rosas na siyang paboritong bulaklak ng kanyang yumaong asawa. Sa bawat hakbang niya patungo sa puntod ni Maricel, ay ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi siya madalas magtungo roon hindi dahil nakalimot na siya, kundi dahil sa bawat pagpunta niya roon ay parang muling nagbabalik ang sakit ng sugat ng pagkawala ng kanyang mahal na asawa. Nang makarating si Don Ricardo sa puntod ni Maricel, ay marahan niyang inilapag ang basket ng bulaklak sa harap ng lapida. Dumaan ang ilang saglit ng katahimikan bago siya nagsalita. Kumusta ka, Maricel? Alam kong matagal-tagal din akong hindi nakapunta rito. Pero gusto kong malaman mo na kahit kailan ay hindi kita nakakalimutan. Sambit ni Don Ricardo sa mahinang tinig na para bang nasa harapan niya ang kanyang asawa. Bumuntong hininga siya bago bumalik ang tingin sa puntod. Maricel, may gagawin akong isang bagay na alam kong kung buhay ka pa, malamang ay tatawanan mo. Magpapanggap akong waiter sa Velasco Diner. Alam kong matanda na ako para sa mga ganong bagay. Pero wala na akong ibang maisip na paraan para malaman kung ano talaga ang problema sa restaurant natin. Hindi ako makakapayag na tuluyan itong magsara, Maricel. Alam kong hindi mo rin gugustuhin yun.
Sandaling huminto si Don Ricardo sa pagsasalita. Umupo si Don Ricardo sa tabi ng lapida sa kamarahang hinaplos ang pangalan ni Maricel na nakaukit doon. Naalala mo pa ba nung nag-uumpisa pa lang tayo? Hirap na hirap tayo noon. Pero hindi tayo sumuko. Ikaw ang nakasama ko nung muntik nang malugi ang Velasco Diner. Ikaw ang nag-isip ng paraan para maisalba natin yun. Kaya hindi ko hahayaang masayang ang lahat ng pinaghirapan natin. Gagawin ko ang lahat para maisalba ang Velasco Diner. Maluhaluhang wika ni Don Ricardo. Muli niyang hinaplos ang puntod bago marahang tumayo. Gabayan mo ko, Maricel. Kung nandito ka lang, alam kong ikaw mismo ang unang tatayo para ayusin ang lahat ng ito. Pero dahil wala ka na ako na lang ang gagawa nito para sa atin. Sige na, alis na pala ako. Huwag kang mag-alala. Kapag may oras ako ay babalik ako rito para ikwento sa iyo ang mga mangyayari. Ani Don Ricardo, pinunasan niya ng kamay niya ang gilid ng kanyang mga mata. Marahan siyang naglakad palayo at sa bawat hakbang niya ay dama niya ang bigat ng pangakong binitawan niya sa kanyang asawa. Alam niyang mahirap ang gagawin niya, ngunit para sa alaala ni Maricel at sa lahat ng pinaghirapan nila, ay handa siyang gawin ang lahat. Pagpasok ni Don Ricardo sa sasakyan, ay inutusan na niya ang kanyang driver na ihatid siya sa kanyang mansyon. Isang gabi, nasa sala ng kanyang mansyon si Don Ricardo. Magkatabi sila ni Miguel na nakaupo sa sofa. Isa-isa nilang chinecheck ang mga peking dokumento at mga ID na pinagawa ni Miguel para kay Don Ricardo. Sigurado ka na ba rito, Don Ricardo? Baka kasi may makaalam na peke itong mga ID at documents nyo. May pag-aalalang sambit ni Miguel. Maayos naman itong pagkakagawa mo sa mga ito. Sa tingin ko walang makakahalatang peke ang mga ito. Tugon ni Don Ricardo. Hindi ko alam kung matatawa ako o hahanga ako sa tapang nyo, Don Ricardo. Ikaw lang po ang kilala ko na multi-billionaire na papasok na waiter sa sarili niyang restaurant. Naiiling na wika ni Miguel. Gaya ng sinabi ko, gusto ko ay ako mismo ang makakita sa nangyayari roon. Pero salamat, Miguel. Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa'yo. Pagpapasalamat ni Don Ricardo. Habang abala sila sa pag-uusap, bumukas ang pinto ng sala at pumasok si Richard. Napakunot ang noon nito nang makita silang dalawa. Aba, sipag nyo naman. Gabi na pero trabaho pa rin ang inaatupag nyo. Biro ni Richard habang naglalakad palapit sa kanila. Napatingin si Don Ricardo kay Miguel bago siya bumaling kay Richard. Hindi lang ito basta trabaho, anak. May gagawin akong isang bagay. Magpapanggap akong waiter sa Velasco Diner. Pag-amin niya. Nagpapatawa ka ba, Papa? Bakit ka naman magiging waiter doon? Kulang na ba tayo ng tao ron kaya naisipan mong mag-waiter sa Velasco Diner? Natatawang wika ni Richard hanggang sa napahalakhak na nga ito. Seryoso ako, Richard. Matiim na tumingin si Don Ricardo sa kanyang anak. Napahinto sa paghalakhak si Richard. Sumeryoso ito at umupo sa tabi ni Don Ricardo. Okay, seryoso ka nga. Pero, Papa, bakit nyo gagawin to? Nalilitong tanong ni Richard. Dahil gusto kong malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa main branch ng Velasco Diner at kung bakit ito humihina. Hindi sapat ang mga report na natatanggap ko. Gusto kong makita, maranasan, at maintindihan kung ano ang nangyayari roon. Paliwanag ni Don Ricardo. Pero Papa, matanda ka na para sa ganitong bagay. Baka hindi mo kayanin ang pagiging waiter. May pag-aalalang wika ni Richard. Richard, huwag kang mag-alala. Oo, 63 years old na ako. Pero malakas pa ako. Hindi mo ba naaalala? Bago ako naging bilyonaryo, ay nagtrabaho rin ako bilang waiter noon. Ani Don Ricardo.
Alam ko naman po na wala na akong magagawa para pigilan kayo. Kung yan ang gusto nyo, sige, hayaan ko na lang po kayo. Pagpayag ni Richard. Binalik ni Don Ricardo ang tingin sa mga dokumento. May kaba siyang nararamdaman, pero mas lamang ang excitement. Matagal ng panahon ang nakalipas simula noong nagtrabaho siya bilang isang waiter at para sa kanya ay masayang experience na bumalik siya sa kung saan siya nagsimula. Makalipas ang 3 araw mula ng huling pag-uusap ni na Don Ricardo at Miguel, ay nagtungo na sila sa main branch ng Velasco Diner. Nakasuot siya ng simpleng gray na polo, kupas na pantalon na maong, at simpleng itim na sapatos. Sa kanyang ulo ay isang bucket hat na bahagyang tumatakip sa kanyang noo. May dala din siyang backpack na naglalaman ng kaunting gamit. Malalim siyang huminga habang pinagmamasda ng restaurant. Ang dating makulay at buhay na establishmento ay tila nawala ng sigla. Kahit patanghaling tapat ay halos walang tao sa loob. Don Ricardo, sigurado ka na ba rito? Hindi ka na po ba atras? Tanong ni Miguel sa kanya. Wala nang atrasan ito, Miguel. Nandito na tayo. Tugon ni Don Ricardo. Tumingin si Don Ricardo sa malaking glass wall ng restaurant. Matapos ang ilang segundo ay naglakad na siya palapit sa restaurant. Itinulak niya ang pinto at pumasok sila ni Miguel sa loob. Agad niyang napansin ang kawalan ng sigla ng restaurant. Ilang upuan at mesa ang may alikabok at mabibilang sa daliri sa isang kamay ang customer na naroon. Ang mga crew na naka-duty ay nakaupo lang sa isang tabi at mukhang walang ganang magtrabaho. May lungkot na bumalot sa puso ni Don Ricardo. Pero hindi ang kakaunting customers ang dahilan ng lungkot na yon, kundi ang biglang pagbaha ng alaala sa kanyang isip. Sa bawat sulok ng diner ay may mga bahagi ng nakaraan niya ang bumalik sa kanyang isipan. Naalala niya si Maricel na palaging abala sa pagluluto habang nakasuot ng apron. Kahit pagod na ito ay hindi ito sumisimangot at madalas na nakangiti pa rin. Naalala niya ang mga gabing magkasama silang nagbibilang ng kita habang nagtatawanan kahit pagod mula sa maghapong trabaho. Hindi na napansin ni Don Ricardo ang pag-agos ng luha mula sa kanyang mata. Don Ricardo, ayos lang po ba kayo? Mahina ngunit nag-aalalang tanong ni Miguel. Mabilis niyang pinahid ang kanyang luha at matipid ng umiti. Ayos lang ako, Miguel. May naalala lang ako. Tugon niya. Hindi na nagtanong pa si Miguel. Muling tinitigan ni Don Ricardo ang kabuuan ng Velasco Diner. Huminga siya ng malalim at itiniim niya sa kanyang utak na yun na ang simula ng kanyang misyon. At nangako siya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para muling makabangon ng restaurant na yon at hindi niya yun hahayaan na magsara. Habang nakatayo sina Don Ricardo at Miguel sa loob ng Velasco Diner, ay may lumapit sa kanila na isang babae na nasa early 30s. May bahagyang pagkalito sa mukha nito nang makita si Miguel. Sir Miguel, ano pong ginagawa niyo rito? Magalang na tanong ng babae. May kailangan akong sabihin sa'yo, Vivian. Tugon ni Miguel. Kasama niyo po ba si Don Ricardo? Tanong ni Vivian. Hindi. Alam mo naman si Don Ricardo. Masyadong busy kaya hindi na magawang bumisita rito. Tura ni Miguel. Sayang naman po. Akala ko'y kasama niyo siya. Simula kasi na magtrabaho ako rito ay never ko pa siyang nakita. Sambit ni Vivian. Nang malaman ni Don Ricardo na Vivian ang pangalan ng babaeng kausap ni Miguel, ay doon niya napagtanto na ito ang manager ng main branch ng Velasco Diner. Kung tama ang kanyang pagkakaalala, ay wala pa itong 1 taon sa posisyong yon. Pinagmasdan ni Don Ricardo si Vivian. Meron itong saktong taas, balingkinita ng katawan at maayos ang tindig. Maputi ito at kapansin-pansin ang mata nitong matalas kung tumingin. Siya ay may katamtamang tangkad. Tinatayang nasa 5'4 o 5'5", may balingkinitang pangangatawan ngunit makikita ang tiwala sa sarili sa paraan ng kanyang pagtayo. Doon na lang po tayo mag-usap sa office ko, Sir Miguel.
Gusto niyo ba ng coffee o kung ano man? Tura ni Vivian. Huwag ka na mag-abala. Tama ka, doon na lang tayo sa opisina mo mag-usap. Pagsang-ayon ni Miguel. Nauna nang naglakad si Vivian habang sina Don Ricardo at Miguel ay nakasunod sa babae. Ngunit nang mapalingon si Vivian sa kanila, ay huminto ito at tinignan si Don Ricardo mula ulo hanggang paa. Pasensya na pero hindi pwedeng sumama ang customer sa opisina. Matigas na wika ni Vivian habang bahagyang nakataas ang isang kilay. Kasama ko siya, Vivian. Hindi siya customer. Tura ni Miguel. Napatingin si Vivian kay Miguel bago bumaling muli kay Don Ricardo. Hindi na ito nagsalita at nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Pagpasok sa opisina, isang malinis ngunit malamig na lugar ang bumungad sa kanila. May isang mahaba at makintab na lamesa sa gitna. Umupo si Vivian sa kanyang swivel chair habang sina Miguel at Don Ricardo naman ay naupo sa mga silyang nasa harapan ng mesa. Ano pala yung sasabihin mo, Sir Miguel? Tanong ni Vivian habang diretsyong nakatingin kay Miguel. Gusto kong ipakilala sa iyo si Carding Reyes. Ani Miguel sabay turo kay Don Ricardo. Ikinagagala kitang makilala, Ma'am Vivian. Iniunat ni Don Ricardo ang kanyang kamay bilang pagbati. Saglit na nag-atubili si Vivian bago abutin ang kanyang kamay. Tila may pandidiri sa ekspresyon at halatang hindi sanay makipagkamay sa isang taong sa tingin nito ay mas mababa rito. May kung anong hindi magandang pakiramdam ang dumaan sa dibdib ni Don Ricardo. Ngunit isa pang bagay ang naging malinaw sa kanya. Hindi siya kilala ni Vivian. Hindi niya naramdaman na alam nito na siya ang may-ari ng Velasco Diner. Sino siya, Sir Miguel? At bakit siya nandito? Malamig na tanong ni Vivian. Gumawa kasi si Don Ricardo Velasco ng isang programa na nagbibigay ng trabaho sa mga matatandang kaya pang magtrabaho. Isa si Carding sa napili para matulungan ang programang yon. Simula ngayon, magtatrabaho siya rito bilang waiter. Kung gusto mo, pwede mo siyang interviewin bago siya magsimula. Paliwanag ni Miguel. Akmang magsasalita pa si Vivian ngunit biglang kinuha ni Miguel ang cellphone nito mula sa bulsa at may tiningnan doon. Nako, kailangan ko na palang umalis. Pinababalik na ako ni Don Ricardo sa opisina. Vivian, ikaw nang bahala kay Mang Carding ha. Mang Carding, huwag ka mag-alala. Mabait siyang si Vivian. Ani Miguel na halata ang pagmamadali sa boses. Mabilis na tumayo si Miguel. Matapos nitong magpaalam kay Vivian ay lumabas na ito ng opisinang yon. Nang sina Don Ricardo at Vivian na lang ang naroon, ay tumahimik ang paligid. Muling tiningnan ni Vivian si Don Ricardo at sa pagkakataon na yon ay mas ramdam na ni Don Ricardo ang panghuhusga sa mga mata nito. Para bang sinusuri siya nito o tinatansya nito kung may silbi ba siya sa lugar na yon. Ilang segundong nakatitig si Vivian kay Don Ricardo habang nakataas ang isa nitong kilay. Tumikhim ito bago nagsalita. Nasaan ang requirements mo? Malamig na tanong ni Vivian. Walang imik na iniabot ni Don Ricardo ang isang brown envelope. Pabalang yung kinuha ni Vivian at walang emosyon na binuksan. Sinimulan nitong tingnan ang mga dokumento sa loob ng envelope. Matagal na pala ang huling trabaho mo, Carding. Bakit hindi ka nalang magpahinga? Matanda ka na eh. Kaedad mo ng lola ko at nasa bahay na lang siya at nag-aalaga ng mga apo niya. Ani Vivian sabay tingin kay Don Ricardo. Walang interes nitong inilapag ang nakalagay sa brown envelope sa lamesa. Matiim na tumingin si Don Ricardo kay Vivian. Hindi niya nagustuhan ang tono nito, pero nanatili siyang mahinahon. Kailangan kong magtrabaho. Hindi na kami tinutulungan ng mga anak ko. Ang asawa ko naman ay may malubhang sakit. Wala na akong ibang maaasahan kundi ang sarili ko. Sagot ni Don Ricardo. Imbis na maawa ay mahinang tumawa lang si Vivian. Alam mo ba kung gaano kahirap ang trabaho ng waiter? Hindi lang basta serve ng pagkain ang gagawin mo. May iba ka pang gagawin gaya ng paglilinis ng lamesa, pagbubuhat ng mabibigat at pagharap sa masusungit na customers.
Baka kapag nabulyawan ka bigla ka nalang umiyak. Sigurado ka bang kaya mo yon? Tanong ni Vivian. Hanggat kaya ko pa magtatrabaho ako. Hindi rin ako balat sibuyas kaya kaya ko na humarap sa mga galit na customer. Tugon ni Don Ricardo. Sa tingin ko kasi sa edad mo, sigurado ko mabagal ka na. Baka hindi ka rin makasabay sa bilis ng trabaho rito. Baka imbis na makatulong ka, maging pabigat ka pa. Bahagyang umirap si Vivian sa kanya. Maraming matatanda ang mas masipag at mas maingat kaysa sa mga bata ngayon. Hindi ako papasok sa ganitong trabaho kung hindi ko kaya. Sagot ni Don Ricardo at hindi siya natinag sa mga sinasabi ni Vivian. Humalukip-kip si Vivian at halatang hindi masaya sa mga sagot ni Don Ricardo. Mukhang hindi na kita mapipigilan. O siya, sige, payag na ako magtrabaho ka rito. Pero wag kang aasa na porket matanda ka na ay may special treatment kami sa iyo. Ha, Karding? Sa restaurant na ito ay patas ang lahat. Kung hindi mo kaya ang trabaho, ako mismo ang magpapalaya sa iyo. Nagkakaintindihan ba tayo? May pananakot sa tono na wika ni Vivian. Naiintindihan ko, Ma'am Vivian. Nangangako ako na gagawin ko ang trabaho ko na maayos. Tugon naman ni Don Ricardo. Good. Dito ka lang. Kukunin ko ang uniform mo para makapagsimula ka na. Ani Vivian sabay tayo. Lumabas ito ng opisina at iniwan si Don Ricardo ng mag-isa. Napailing na lang si Don Ricardo. Sa gaspang ng ugali ni Vivian, hindi niya maiwasang isipin kung ganon din ba ito makitungo sa mga customer. Tahimik siyang huminga ng malalim at hiniling sa sarili na sana ay hindi ganon ang trato ni Vivian sa mga customer at ibang empleyado ron. Matapos ang ilang minuto ay bumalik si Vivian na may dalang uniforme ng waiter para kay Don Ricardo. Walang emosyon nitong inabot yon kay Don Ricardo. Ito na ang uniform mo. Magpalit ka na at simulan mo na ang trabaho mo. Malamig na utos ni Vivian. Salamat. Matipid na sagot ni Don Ricardo. Hindi na siya pinansin ni Vivian at agad itong umalis. Huminga ng malalim si Don Ricardo bago nagtungo sa locker room. Pagpasok niya roon ay walang ibang tao kundi siya lamang. Tahimik ang buong lugar. Agad siyang naghanap ng bakanting locker at nang makakita ay inilagay niya roon ang brown envelope at ang kanyang bag. Isinampay niya ang uniforme sa isang sabitan at sinimulang hubarin ang kanyang lumang polo. Habang isinusuot ang puting polo at apron, ay hindi niya napigilang mapangiti. Para bang bumalik siya sa nakaraan nung bata pa siya at nagsisimula bilang isang waiter sa maliit na restaurant. Naalala niya ang bilis ng kanyang mga kamay sa pagsaserve, ang ingay ng kusina, at ang tuwang nararamdaman niya tuwing may customer na nagpapasalamat sa kanyang serbisyo. Nang maisuot na ni Don Ricardo ang kanyang uniform, ay humarap siya sa isang salamin sa gilid ng locker room. Tinitigan niya ang sarili mula roon. Ngunit ang katahimikan ng locker room ay biglang naputol nang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang matangkad na lalaki na may matikas na katawan. Gaya ni Don Ricardo ay nakasuot ito ng uniform ng waiter. Nakabukas ang ilang butones ng polo nito at gusot ang apron. Diretsyong naupo ang lalaki sa isang bangko. Naglabas ito ng isang kaha ng sigarilyo at tinapik nito ang ilalim ng kaha sa palad bago bumunot ng isa. Napansin siya ng lalaki at saglit itong natigilan. Sinipat siya nito mula ulo hanggang paa habang baka sa mukha ang pagtataka. "Sino ka?" tanong ng lalaki. Lumapit ng bahagya si Don Ricardo at hindi nagpakita ng anumang kaba. Ako si Karding. Bago akong waiter dito. Tugon niya. Biglang natawa ang lalaki. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit sa kanya. "Bagong waiter? Ikaw? Tatang, ang tanda mo na para maging waiter." Napapailing na tura ng lalaki. May programa ang may-ari ng restaurant na ito na nagbibigay ng trabaho sa mga matatandang kaya pang magtrabaho na kagaya ko. Mahinahong tugon ni Don Ricardo. "Talaga? Pero kaya mo ba talaga? Hindi madali ang trabaho rito, tanda." Natatawang sabi ng lalaki na may kasamang pangiinsulto.
Napansin ni Don Ricardo ang nameplate ng lalaki, kaya nalaman niya na Andrew ang pangalan nito. Andrew, kung ano ang kaya mong gawin ay kaya ko rin. Kalmadong wika ni Don Ricardo. Teka, paano mo nalaman ang pangalan ko? Nagtatakang tanong ni Andrew. Nakalimutan mo na ba na may nameplate ka? Sagot ni Don Ricardo sabay ngisi. Ay, oo nga pala. Bawal manigarilyo dito sa locker room at bawal din sa loob ng restaurant. May smoking area sa labas ah. Kung gusto mo manigarilyo, doon ka na lang. Dugtong pa niya. Natahimik si Andrew. Nagkatitigan sila ni Don Ricardo. Sa huli, ngumisi si Don Ricardo saka tumalikod at lumabas na ng locker room. Paglabas ni Don Ricardo ng locker room, ay napansin niya mga mata ng ibang waiter at staff na nakatingin sa kanya. Sa paglalakad niya ay narinig niya ang bulungan ng ilan sa mga yon. Uy, tignan mo yung pare oh. Si Lolo Waiter. Bulong ng isa. Kaya pa kaya niyang magdala ng tray? Baka bumigay ang braso niyan ha? Sabat naman ng isa pa sabay tawa. Hindi yun pinansin ni Don Ricardo. Sa halip, huminga siya ng malalim at inisip kung paano niya magagampanan ng maayos ang kanyang trabaho. Maya-maya ay may pumasok ng isang pamilya. Mag-asawa yun na kasama ang kanilang 2 anak. Umupo ang mga ito sa isang round table malapit sa glass wall. Napansin ni Don Ricardo na tumayo ang ilan niyang kasamahan sa isang sulok. Lumapit si Andrew sa kanya at ngumisi. Tatang, total ikaw ang bago rito. Ikaw ang magsilbi sa mga kakain. Bilis-bilisan mo, Lolo, at baka mamatay na sa gutom ang customers mo dahil sa bagal mo. Narinig ng ibang kasamahan nila ang sinabi ni Andrew, kaya nagtawa na ng mga yon. Hindi ito pinansin ni Don Ricardo at lumapit siya sa pamilya. Inabot niya sa babae ang menu at hinintay niya itong maka-order. Nang makapili na ang babae, ay nagtungo siya sa kitchen upang sabihin ang order ng mag-anak. Ngunit naging sunod-sunod ang pag-pressure sa kanya ng mga kasamahan niya. Tinangka siyang guluhin at tarantahin ang lahat. Maging si Vivian ay nagmamasid na tila hinihintay ang kanyang pagkakamali. Ngunit hindi natinag si Don Ricardo. Matapos na maluto ang order ng mag-anak, ay bumalik si Don Ricardo sa lamesa ng mga ito, dala ang kanilang mga in-order. Maingat niyang inilagay sa lamesa ang lahat ng pagkain. Ang pamilya na nag-aalangan kay Don Ricardo ay unti-unting naging kampante sa kanyang serbisyo. Sa bawat tanong ng mga ito tungkol sa pagkain, ay maayos at detalyado niyang nasagot. Nang humingi sa kanyang anak na batang babae ng ketchup, ay ngumiti siya rito at nagtanong kung gusto ba nito ng fries, dahil bagay yun sa ketchup. Napangiti ang bata at tumango. Maging ang mga magulang nito ay natuwa sa paraan ng kanyang pakikipag-usap. Samantala, ang ibang waiters na umaasang matataranta si Don Ricardo ay napansin ang kanyang kasanayan sa ganung uri ng trabaho. Hindi siya nagkamali sa pagkuha ng order at hindi rin nagkaroon ng problema sa kanyang pagsiserve. Si Andrew na kanina pa nagmamasid sa kanya ay napangisi at tila namangha ngunit ayaw ipahalata. At sa huli, nang matapos ang pagkain ng pamilya, ay binigyan pa nito si Don Ricardo ng malaking tip. Kinuha ni Don Ricardo ang pera at marahang ngumiti. Maraming salamat po sa pagbisita. Sana'y bumalik po kayo. Bahagya pa siyang yumukod bilang paggalang. Nang lumabas ang pamilya ay naramdaman ni Don Ricardo ang tahimik na tingin ng kanyang mga kasamahan. Nagkibit balikat lang siya at sinimulan na niyang linisin ang lamesa kung saan kumain ang huli nilang customers. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, ay isa-isa nang nag-alisa ng mga empleyado ng restaurant. May ilang natira na nag-uusap at nag-aayos ng kanilang mga gamit. Napailing si Don Ricardo nang tumingin siya sa paligid at napansin niyang magulo pa rin ang dining area. Ang mga mesa ay may mga baso, plato at mga tissue na basta na lang iniwan. Sa sahig, may ilang piraso ng natapong pagkain. Sa counter naman ay tambak ang mga tray na may pinagkainan. Napatingin siya kay Vivian na kasalukuyang nag-aayos ng kanyang bag. Ma'am Vivian, hindi pa ba tayo maglilinis bago umuwi? Tanong ni Don Ricardo.
Tumingin si Vivian sa kanya sa kabahagyang umisi. Ikaw na lang, Karding. May kanya-kanya tayong trabaho rito ha? At bilang baguhan, parte ng trabaho mo ang magligpit ngayong gabi. Anito, hindi siya makapaniwala sa narinig. Hindi ba dapat tulong-tulong tayo? Tanong ni Don Ricardo. Napalingon si Don Ricardo nang marinig ang tawa ni Andrew. Pasensya na, Tatang. Di ba gusto mo magtrabaho? Di ikaw nang bahala muna rito. Ngayong gabi lang naman Parang pa-welcome namin ito sa'yo. May pangiinis na sambit ni Andrew. Hindi makapaniwala si Don Ricardo sa narinig. Wala na siyang nagawa kundi panoorin ang mga katrabaho niya na isa-isang lumalabas ng restaurant. May mga kumakaway pa sa kanya pero hindi para magpaalam, kundi para asarin lang siya. Makalipas ang ilang minuto ay tumahimik na ang buong restaurant. Napatingin si Don Ricardo sa paligid at napagtanto niyang siya na lang ang naroon. Tiningnan niya ang mga pinagkainan sa mesa, ang mga tray sa counter at ang maruming sahig. Hindi niya akalaing sa kabila ng kanyang edad ay ganito siya tatratuhin ng mga empleyado roon. Ganito na ba talaga ang ugali ng mga nagtatrabaho rito? Tanong ni Don Ricardo sa sarili. Ngunit sa halip na magreklamo, huminga siya ng malalim at itinupi ang manggas ng kanyang suot na polo. Isa-isa niyang kinuha ang mga maruruming pinggan, inipon ang mga nagkalat na tissue at iniligpit ang kalat. Sa kabila ng pagod niyang katawan ay hindi niya binagala ng kilos. Matagal na siyang hindi gumagawa ng ganong trabaho, pero hindi na yun bago sa kanya. Habang naglilinis ng restaurant ay hindi maiwasang itanong ni Don Ricardo sa sarili kung ganun ba talaga ang ugali ng mga nagtatrabaho roon o dahil sa bago lang siya at matanda na kaya napagkatuwaan siyang paglaruan ng mga yon. Habang pinupunasan niya ang huling mesa na marumi ay napatitig siya sa malaking salamin sa dingding. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon. Isang matandang lalaking may pawis sa noo at may pagod sa mga mata. Bumuntong hininga si Don Ricardo. Mas lalo siyang nagkaroon ng dahilan para ituloy ang pagpapanggap niya, lalo na't hindi pa rin niya nalalaman kung ano nga bang dahilan kung bakit bumabagsak ang main branch ng Velasco Diner. Matapos ang halos isang oras ng paglilinis, tumayo si Don Ricardo sa gitna ng restaurant at tiningnan ang malinis ng paligid. Malalim siyang huminga. Pakiramdam niya, bumalik siya sa panahong isa pa siyang simpleng waiter at isang trabahador na may pangarap. Nang masiguro ni Don Ricardo na maayos na ang lahat, ay tahimik siyang lumabas ng restaurant at ikinandado yon. Nang nasa labas na siya ay doon niya naramdaman ang labis na pagod. Medyo masakit ang likod at balikat niya. Naglakad siya hanggang sa gilid ng kalsada at humugot siya ng malalim na paghinga bago inilabas ang cellphone mula sa kanyang bulsa at tinawagan si Miguel. Ilang saglit lang ay sumagot agad ito. Don Ricardo, natapos na po ba kayo? Tanong ni Miguel sa kabilang linya. Oh, Miguel, pwede mo na akong sunduin. Tura ni Don Ricardo. Nakapark lang po ako malapit dyan. Hintayin niyo na lang po ako. Ani Miguel. O sige, mag-iingat ka. Matipid na tugon ni Don Ricardo. Habang hinihintay si Miguel, pinagmasdan ni Don Ricardo ang harapan ng kanyang restaurant. Malaki ito at maaliwalas. Ang totoo ay maganda rin ang pwesto nun dahil nasa sentro yun ng syudad. Sigurado rin siya na masarap ang mga pagkain doon. Kaya nagtataka siya kung ano ba talaga ang problema at biglang humina yun. Ilang sandali pa, isang itim na kotse ang huminto sa harap ni Don Ricardo. Bumaba si Miguel at nagmamadaling pinagbuksan siya ng pinto. Ngumiti siya kay Miguel bilang pagpapasalamat bago siya pumasok sa kotse at umupo sa passenger seat. Agad namang pumwesto si Miguel sa driver's seat at pinaandar nito ang kotse palayo sa lugar na yon. Habang nagmamaneo si Miguel, ay napansin ni Don Ricardo na panay ang sulyap nito sa kanya. Mukhang mabigat na naging unang araw nyo, Don Ricardo ah. Kita ko po na pagod kayo eh. Puna ni Miguel.
Hindi ko akalain na sa sarili kong restaurant ako makakaranas ng ganong klaseng pagtrato. Naiiling na wika ni Don Ricardo. Ano pong ibig niyo sabihin? Bahagyang napakunot ang noo ni Miguel. Isinandal ni Don Ricardo ang ulo sa headrest ng upuan. Iniwan nila sa akin ang lahat ng gawain, Miguel. Alam nilang pagod na ako pero umalis silang lahat na kahit alam nila na hindi ko na kayang maglinis doon ng ako lang. Nakakalungkot na ganong klase ng mga tao nagtatrabaho roon. Ani Don Ricardo. Don Ricardo, hindi po ba pwedeng ipagawa na lang natin to sa iba? Marami naman po tayong pwedeng kuhaing tao na pwedeng magpanggap bilang waiter. May pag-aalalang suwestyon ni Miguel. Umiling si Don Ricardo. Hindi, Miguel. Ako ang may-ari ng restaurant na yon. Kung may problema, sino ba dapat ang sumisid sa ilalim at tuklasin ang sagot kundi ako mismo? Tugon niya. Masyado kayo nagpapakapagod, Don Ricardo. Baka hindi kayanin ang katawan nyo. Ani Miguel. Huwag kang mag-alala. Malakas pa ako. Marami pa akong kailangan malaman kaya hindi pa ako pwedeng tumigil. Mariing wika ni Don Ricardo. Sa ngayon, may ideya na po ba kayo kung bakit bumababa ang kita ng Velasco Diner? Tanong ni Miguel. Umiling siya. Wala pa. Pero alam ko at ramdam kong may mali. Nararamdaman ko ito sa paraan ng pagtatrabaho nila. May hindi pa ako nakikita, Miguel. At hindi ako titigil hanggat hindi ko yun nalalaman. Determinadong tura ni Don Ricardo at ibinaling niya ang kanyang mga mata sa kanilang dinaraanan. Makalipas ang ilang sandali, ay nakarating na sila sa mansyon ni Don Ricardo. Agad na bumaba si Miguel at pinagbuksan siya nito ng pinto. Salamat, Miguel. Ani Don Ricardo bago marahang bumaba ng sasakyan. Bukas po ba babalik ulit kayo sa restaurant? Tanong ng lalaki. Tumango si Don Ricardo. Oo, at sa susunod na araw, sana ay mas marami akong matuklasan. Hanggat hindi kasi natin nalalaman ang ugat ng problema, ay hindi natin ito mabibigyan ng solusyon. Nag-aalalang tumingin si Miguel sa kanya, ngunit hindi na ito kumontra. Magpahinga na po kayo, Don Ricardo. Good night po. Bahagya pang yumukod si Miguel. Good night, Miguel. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo, ha? Pagkita na lang ulit tayo bukas ng umaga. Pagpapaalam ni Don Ricardo. Muling pumasok sa sasakyan si Miguel at pinanood siya nito hanggang sa makapasok siya sa loob ng mansyon. Nang tuluyan ng makapasok si Don Ricardo sa bahay niya, ay isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Kinabukasan, pagpasok ni Don Ricardo sa Velasco Diner, ay agad niyang narinig ang tawanan ng mga empleyado. Nakita niya si Andrew nakangisi at agad siyang kinantsawan. Aba, buted nakapasok ka pa rito, Tatang. Napagod ka ba kagabi? Baka kailangan mo magpahilot. Bakit kasi pumapasok ka pa? Hindi na kaya ng mga buto mo ang trabaho rito. Pangiinsulto ni Andrew sa kanya. Nagtawanan ng iba pang empleyado. Halatang aliw na aliw ang lahat sa pangaasar ni Andrew. Ngunit sa halip na magalit, isang makahulugang ngiti ang isinukli ni Don Ricardo. Tumingin siya kay Andrew sa kamalumanay na nagsalita. Bakit naman ako hindi papasok, Andrew? Gaya ng sinabi ko, malakas pa ako kahit matanda na ako. Ikaw nga, ang laki ng katawan mo pero nung natalsikan ka ng mantika habang nagpiprito ng fries para kang tipaklong na nagtatalon-talon sa takot. Mahinahon na tura ni Don Ricardo. Biglang natahimik ang lahat. Ang mga empleyado na kanina ay nagtatawanan ay palihim na nagpigil ng halakhak. Alam ni Don Ricardo na napahiya si Andrew sa harap ng lahat. Aba, hindi Hindi totoo yan, tanda. Gumagawa ka ng kwento Nauutal na sagot ni Andrew ngunit halata sa mukha nito ang pagkapahiya. Isa sa mga babaeng crew ang bumulong sa katabi. Ganun pala si Andrew. Ang laki ng katawan pero takot sa talsik na mantika. Humagikgik ito. Dahil doon, si Andrew naman ang naging tampulan ng tukso. Napangiti si Don Ricardo at walang imik na dumiretso sa locker room. Pagkapasok niya ron, isinabit niya ang dala niyang bag at maingat na isinuot ang kanyang uniform. Maghapon na namang naging mabagal ang takbo ng negosyo. Sa buong araw na yon, bihira lamang ang mga customer na kumain sa restaurant.
Pakiramdam ni Don Ricardo ay unti-unting nadudurog ang puso niya. Hindi niya naisip na darating ang panahon na hihina ng ganun ang main branch ng Velasco Diner. Nang sumapit ang gabi ay mas lalo pang dumalang ang customer. Ngunit kahit papano, natuwa si Don Ricardo nang makita niyang magkakatulong silang naglilinis bago umalis. Sa wakas, hindi na niya kailangang gawin lahat mag-isa kagaya nung nakaraang gabi. Habang abala si Don Ricardo sa pagpupunas ng lamesa ay nilapitan siya ni Vivian. Ricardo, ikaw na magtapon ng basura sa likod. Iwanan mo na muna yung ginagawa mo. Utos ni Vivian. Sige, ma'am. Walang reklamong sagot ni Don Ricardo. Kinuha ni Don Ricardo ang mga garbage bag at lumabas para magtungo sa likuran ng restaurant. Madilim na ang paligid at ang tanging liwanag ay mula sa poste na hindi kalayuan. Nakarinig siya ng kaunting kaluskos mula sa mga daga na nagtatakbuhan malapit sa tambakan, ngunit hindi niya yun pinansin. Pagkatapon niya ng basura ay humarap siya at nagulat siya nang makitang nakatayo sa harapan niya si Andrew. Matalim ang tingin nito kaya bahagyang kinabahan si Don Ricardo, pero hindi niya yun ipinahalata. Lalagpasan niya sana si Andrew pero ubod lakas siya nitong itinulak. Nawalan siya ng balanse at napahiga sa tambak ng mga garbage bag. Akala mo ba nakakalimutan ko na yung ginawa mong pagpapahiya sa akin kanina? Ang lakas ng loob mong gawin sa akin yun ah. Wala pang gumagawa sa akin nun dito, tanda. Mariing sabi ni Andrew habang nakatayo ito sa harapan niya. Sandali lang nanatili si Don Ricardo sa kanyang kinaihigaan bago kalmadong bumangon. Pinagpag niya ang kanyang uniform na may bahid na ng dumi mula sa basura. Sa kabila ng ginawa ni Andrew ay wala siyang galit na naramdaman. Kapag ikaw ang nangaapi ng iba, okay lang. Pero kapag ikaw ang napapahiya, big deal para sa'yo. Hindi mo yata natutunan ang simpleng prinsipyo ng respeto, Andrew. Diretso at walang gatol na sabi ni Don Ricardo kay Andrew habang nakatingin siya sa mga mata nito. Anong prinsipyong sinasabi mo, tanda? Maangas na tanong ni Andrew. Kung ayaw mong gawin ng isang bagay sa'yo, ay huwag mong gagawin sa iba. Isang simpleng sagot ngunit may bigat sa bawat salitang binitiwa ni Don Ricardo. Natahimik si Andrew. Tila umurong ang dila nito sa sinabi ni Don Ricardo. Bata ka pa, Andrew. Marami ka pang panahon para magbago. Dagdag pa ni Don Ricardo. Lalong nag-init ang ulo ni Andrew. Huwag kang magmamagaling sa akin, tanda. Kung akala mo matatakot ako sa'yo. Ngunit sa halip na makinig pa, iniwan na lamang ito ni Don Ricardo. Tahimik siyang naglakad pabalik sa restaurant at iniwang nakatayo roon si Andrew. Sa mga sumunod na araw, iniiwasan na lamang ni Don Ricardo si Andrew. Bagamat palaging nakatitig ito sa kanya ng masama, ay hindi na lang siya nagpapaapekto. Patuloy lang siya sa trabaho niya at hindi niya hinahayaang sirain ng galit ng iba ang layunin niya sa restaurant na yon. Isang umaga, habang abala si Don Ricardo sa pagmamap ng sahig, ay isang dalaga ang pumasok sa restaurant. Nang mapansin niya ito ay agad siyang tumigil sandali sa ginagawa niya at binati ito ng magalang. Magandang umaga, ma'am. Welcome sa Velasco Diner. Nakangiting tura ni Don Ricardo. Matamis nang umiti ang babae. Hindi yun ang unang beses na nakita niya ito. Sa loob ng 1 linggo ng pagtatrabaho niya roon, ay ilang beses niya na itong napansin na kumakain doon. Palagi itong pumupwesto sa isang sulok na malapit sa glass wall, kaya napagtanto niya na yun ang paborito nitong pwesto sa restaurant. Matapos isandalang map sa tabi, lumapit si Don Ricardo sa dalaga upang kunin ang order nito. Good morning, ma'am. Ang order mo ba ay isang premium burger, spaghetti at pineapple juice? Tanong ni Don Ricardo. Napakurap ang babae at napangiti ng bahagya. Paano niyo po nalaman na yan ang o-orderin ko? Nagtataka nitong tanong. Yun kasi ang palagi mong ino-order kaya natandaan ko na. Nakangiting tugon ni Don Ricardo. Natawa ng mahina ang dalaga. Ang talas pa po pala ng memorya niyo. Anito, ngumiti lang si Don Ricardo. Matapos yun ay nagtungo na siya sa kitchen upang sabihin sa mga naroon ang order na kailangang gawin ng mga ito.
Makalipas ang ilang minuto ay tapos na ang order ng dalaga. Si Don Ricardo na rin ang nag-serve ng mga yon. Maingat niyang inilapag ang tray sa mesa nito at ngumiti bago bumalik sa kanyang ginagawa kanina. Habang ipinagpapatuloy ni Don Ricardo ang pagmamap, ay hindi niya naiwasang mapatingin sa babae. Sa kabila ng maaliwalas nitong muka, ay may kung anong lungkot sa mga mata nito. Mabilis na lumipas ang mga minuto at nang nakita ni Don Ricardong patapos ng kumain ng dalaga, ay agad siyang nagtungo sa kitchen. Lumapit siya sa isa sa mga kusinero at nag-request ng isang special halo-halo. Naisip niya na bigyan noon ng dalaga at baka sakaling mawala ang lungkot nito kahit sandali. Nang matapos gawin ng halo-halo ay kinuha niya yon at lumapit siya sa lamesa ng dalaga. Inilapag niya ang special halo-halo sa harapan nito. Para sa'yo. Sabi ni Don Ricardo. Ha? Ano po? Hindi po ako nag-order nito. Tura ng babae na may kasamang pagtataka. On the house yan, Ineng. Regular customer ka namin kaya maliit na regalo lang yan mula sa Velasco Diner. Sagot ni Don Ricardo na may ngiti kahit ang totoo ay siya mismo ang magbabayad noon. Tumingin muna ang dalaga sa nameplate niya bago nagsalita. Maraming salamat po, Mang Karding. Anito, kinuha ng dalaga ang kutsara at tiningnan ng halo-halo. Sa una, parang natuwa ito pero maya-maya ay napansin ni Don Ricardo ang luhang naglandas sa magkabila nitong pisngi. Nag-alala si Don Ricardo. Umupo siya sa bakanting upuan sa harap nito at marahang nagtanong. May nasabi ba akong mali? Umiling ang dalaga at pinunasan ng mga luha gamit ang likod ng kamay. Wala po. May naalala lang po ako. Pigil ang paghikbing tugon nito. Pwede ko bang malaman kung ano ang naalala mo? Pero kung hindi ka komportableng sabihin, ayos lang. Naiintindihan ko. Ani Don Ricardo. Paborito po kasi ng lola ko ang special halo-halo na ito dito sa Velasco Diner. Tugon ng dalaga. Kung ganun, magpapagawa pa ako ng isa para maiuwi mo sa lola mo. Tura ni Don Ricardo. Muling napangiti ang dalaga pero sa likod ng ngiti nito ay may lungkot. Salamat na lang po pero hindi na po kailangan. 1 taon nang wala si Lola. Ito po kasing Velasco Diner ang paborito naming kainan noong buhay pa siya. Dito kami palaging pumupunta kapag gusto naming kumain sa labas. Sagot ng dalaga. Ibinaling nito ang tingin sa bintana. Wari inaalala ang nakaraan. Dito ba kayo madalas umupo? Tanong ni Don Ricardo. Tumango ang dalaga. Bata pa lang ako, dito na ako dinadala ni Lola Maria. Sabi niya, gusto niya rito dahil masarap daw ang pagkain at mababait ang staff. Saka may magandang tanawin sa labas. Sambit ng dalaga. Biglang natameme si Don Ricardo. Para bang may humaplo sa puso niya. Sa loob ng maraming taon na pagmamay-ari niya sa Velasco Diner, ay noon lang siya nakarinig ng ganong kwento mula sa isang customer nila. Magsasalita pa sana si Don Ricardo nang marinig niya ang malakas na pagtawag sa kanya ni Vivian. Agad siyang nagpaalam sa babae at muli itong nagpasalamat bago niya ito iwanan. Ngunit habang palapit siya sa counter ay hindi niya maalis ang awang naramdaman sa babae. Minsan pala, hindi lang pagkain ang dahilan kung bakit may mga taong bumabalik sa isang restaurant. Meron ding bumabalik dahil sa masasaya at malulungkot na alaalang naiwan ng mga ito roon. Paglapit ni Don Ricardo sa counter ay agad siyang sinalubong ng matalim na tingin ni Vivian. Anong ginagawa mo ron? Bakit ang tagal mo nakikipag-usap sa customer? Matalim ang boses na tanong ni Vivian. Wala naman, ma'am. Naantig lang ako sa kwento ng customer natin kaya kinausap ko siya. Sagot ni Don Ricardo. Humalukip-kip si Vivian at hindi man lang nabawasan ang pagkairita ng mukha nito. Karding, bawal tayong makipagkwentuhan ng matagal sa customer lalo na kung oras ng trabaho. Hindi ka pinapasweldo rito para makipagbanding sa kanila. Bulyaw ni Vivian. Napakamot sa batok si Don Ricardo.
Hindi niya gusto ang paraan ng pagsasalita ni Vivian, pero hindi rin niya gustong makipagtalo rito. Pasensya na, Ma'am Vivian. Hindi ko na uulitin. Gusto ko lang kasi siyang pasayahin kahit sandali. Paliwanag ni Don Ricardo. Makinig ka, Karding. Sa susunod na makita kitang nakikipag-usap ng matagal sa customer na wala namang kinalaman sa trabaho, tatanggalin kita rito. Naiintindihan mo? May halong pagbabanta nitong wika. Naiintindihan ko, Ma'am. Sagot na lang ni Don Ricardo para hindi na humaba ang usapan nila. Good. Bumalik ka na sa trabaho mo. Mataray na wika ni Vivian. Agad na bumalik si Don Ricardo sa pagmamap ng sahig. Habang hawak ang map, sinulyapan niya muli ang dalagang customer na abala sa pagkain ng halo-halo. Sa isang simpleng dessert, ay nabigyan niya ito ng ngiti sa kabila ng lungkot sa puso nito. Pero si Vivian, parang wala itong pakialam sa ganong klase ng bagay. Para bang para rito ay negosyo lang ang Velasco Diner. Habang abala si Don Ricardo sa pagmamap, ay narinig niya ang mahinang halakhak mula sa gilid. Hindi na niya kailangan lumingon para malaman kung sino yon dahil sigurado siyang si Andrew yon. Grabe ka, Tatang. Ang tanda mo na pero pinoporma mo pa yung customer natin. Ang tinik mo! Ani Andrew nang may pangaasar sa tono. Nakangisi ito at halatang nasisiyahan sa pangiinis sa kanya. Hindi na nagulat si Don Ricardo sa sinabing yun ni Andrew. Alam niyang hahanap talaga ng paraan si Andrew para buwisitin siya. Sandaling huminto si Don Ricardo sa ginagawa at diretsyong tiningnan si Andrew. Wala akong oras makipag-usap sa gaya mong marumi ang pag-iisip. Oras pa ng trabaho, di ba? Bakit hindi ka doon magtuon ng atensyon at hindi sa pangaasar sa akin? Malamig na tura ni Don Ricardo. Bahagyang nagulat si Andrew sa diretsyong sagot niya. Pero bago pa ito muling makapagbitaw ng pang-asar sa kanya, ay agad na siyang tumalikod at ipinagpatuloy ang trabaho. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili niya kay Andrew. Alam niyang kahit anong sabihin niya, ay babaluktutin lang nito ang ibig niyang iparating. Mas mabuting wag niya na lang itong patulan. Habang nagmamap, ay ramdam pa rin ni Don Ricardo ang masamang tingin ni Andrew sa kanya. Pero binaliwala niya yon. Wala siyang oras pumatol sa mga kagaya nitong binata na pero isip bata pa rin. Makalipas ang ilang araw, gaya ng nakasanayan ay maagang pumasok si Don Ricardo sa Velasco Diner. Kakapasok pa lang niya nang salubungin na siya ni Vivian. Karding, sumunod ka sa opisina. Ani Vivian at nagpatiuna na ito sa paglalakad patungo sa opisina nito. Nag-aalangan man ay sumunod na rin si Don Ricardo. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang makaramdam ng konting kaba. Wala naman siyang natatandaang nagawa niyang mali sa trabaho sa mga nakaraang araw, kaya wala siyang ideya kung ano ang pag-uusapan nila ni Vivian. Pagdating sa opisina, naupo si Vivian sa swivel chair nito at tumingin kay Don Ricardo. Umupo siya at hinintay itong magsalita. May naisip akong paraan para makahatak tayo ng mas maraming customer. Panimula ni Vivian. Bahagyang lumuwag ang pakiramdam ni Don Ricardo. Natuwa siya sa sinabi ni Vivian dahil nag-iisip din pala ito kung paano maisasalba ang Velasco Diner. Anong paraan po yun, Ma'am? Interesadong tanong ni Don Ricardo. Ngumiti lang si Vivian at biglang tumayo. Naglakad ito papunta sa pinto at binuksan yon. Malakas nitong tinawag si Andrew. Matapos yun ay muling naupo si Vivian. Hindi nagtagal ay pumasok si Andrew na may bitbit na malaking berde at makintab na costume ng isang dragon. Napatingin si Don Ricardo rito at naguluhan siya kung anong gagawin nila sa mascot na yon. Naisip ko, kailangan natin ng mascot para makatawag ng atensyon. May dragon sa logo natin, kaya naisip kong dragon na rin ang mascot. Paliwanag ni Vivian. Magandang ideya nga yan, Ma'am. Maraming batang matutuwa, kaya mas dadami ang kakain dito kung sakali. Masayang wika ni Don Ricardo. Hindi lang mga bata ang matutuwa kundi ikaw rin, Karding. Kasi ikaw ang magsusuot nito. Nakangising singit ni Andrew. Sandaling natigilan si Don Ricardo.
Inisip niya na baka nagbibiro lang si Andrew pero nang makita niya ang seryosong mukha ni Vivian, ay napagtanto niya na seryoso ito sa sinabi nito. Tama si Andrew. Tutal ikaw ang pinakabago rito. Ikaw na ang magiging mascot natin. Dagdag ni Vivian. Naku, hindi ko kaya yan. Masyado na ako matanda para sa ganyang bagay. Tanggi ni Don Ricardo. Wala namang makakaalam na matanda ang nasa loob ng costume, Karding eh. Ang makikita ng lahat ay itong cute na dragon. Ani Andrew sabay tawa. Oo nga, walang makakakita sa mukha mo. Ang mahalaga, may mascot tayo para makatawag ng customers. Sabat ni Vivian. Napabuntong hininga si Don Ricardo. Alam niyang kahit anong paliwanag ang gawin niya, ay wala siyang laban sa dalawa. Sa huli, wala siyang nagawa kundi ang pumayag na lang kahit labag yun sa kanyang kalooban. Sa loob ng locker room ay tinititigan ni Don Ricardo ang berdeng costume ng dragon na nakalatag sa bench. Hindi pa rin siya makapaniwala na pumayag siya sa ideyang yun. Pero nang maalala niya kung gaano kahirap ang kalagayan ng Velasco Diner, ay napabuntong hininga siya at sinimulang isuot ang makapal at medyo mabigat na costume. Matapos niyang maisuot ang katawan ng dragon, ay inayos niyang makintab nitong buntot at isinuksok ng maayos ang mga kamay sa loob ng mahahabang guwantes na parang mga kuko ng halimaw. Ang natitira na lang ay ang ulo ng dragon na kasalukuyan niyang hawak. Marahang humakbang palabas ng locker room si Don Ricardo. At nang makalabas na siya at nasa dining area na, ay agad siyang sinalubong ng malakas na halakhak ng mga katrabaho niya roon. Nanguna pa talaga si Andrew sa pang-aalaska sa kanya. Aba, si Tandang Karding pala to. Akala ko kung sino nakatakas sa mascot na perya. Sobrang awkward mong tignan. Ang cute ng dragon pero sa loob isa palang matanda. Halos mawalan na ng hininga si Andrew sa pagtawa. Isa rin si Vivian sa may pinakamalakas na tawa. Andrew, tama na. Baka mag-walk out si Karding at mawalan tayo ng mascot. Pang-aalaska din ito, pero hindi sumagot si Don Ricardo. Wala siyang balak patulan ng pangiinsulto ni na Andrew at Vivian, lalo na't wala rin namang saysay kung papansinin pa niya ang pang-aasar ng mga ito. Kaya sa halip na magsalita, tahimik niyang isinuksok ang ulo ng dragon sa kanyang ulo. Walang imik siyang naglakad at lumabas ng restaurant upang simula ng kanyang trabaho. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, pakiramdam ni Don Ricardo ay para siyang niluluto sa sarili niyang pawis. Ang makapal na tela ng berdeng dragon na costume ay lalong nagpainit sa kanyang katawan. Ang init ay bumalot sa kanya mula ulo hanggang paa at ang sarili niyang hininga ay umiikot lang sa loob ng mascot na lalo pang nagpahirap sa kanya. Palakad-lakad si Don Ricardo sa gilid ng kalsada habang kumakaway sa mga taong nagdadaan. Iwinawagayway niya ang kanyang buntot kapag may batang dumadaan. Ngunit karamihan sa mga bata ay hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang ilan ay natatakot habang ang iba naman ay mukhang walang pakialam. May ilang batang huminto saglit para titigan siya. May ilang nagpapapicture lang pero hindi naman pumapasok sa restaurant. Makalipas ang halos 1 oras, ay nakaramdam na si Don Ricardo ng pagkauhaw. Tuyo na ang lalamunan niya at pakiramdam niya ay mabigat ang ulo niya sa sobrang init. Ilang beses siyang palihim na sumulyap sa loob ng restaurant. Umaasa siya na may lalapit man lang para bigyan siya ng tubig, pero walang gumawa nun. Mula sa loob ng Velasco Diner, ay nakita niyang masayang nag-uusap sina Vivian at Andrew. Alam niya na siya ang pinag-uusapan ng dalawa dahil patingin-tingin ang mga yun sa kanya sabay tatawa. Nang sumapit ang tanghali ay umasa si Don Ricardo na makakapagpahinga na siya o merong tatawag sa kanya para kumain at magpahinga. Pero nabigo lang siya. Patuloy siyang nakatayo sa ilalim ng nag-aapoy na araw at patuloy pa rin siyang nagpanggap bilang isang masayahing dragon habang ang totoo ay halos hindi na niya maramdaman ang sariling katawan sa sobrang pagod. Mataas pa rin ang araw kahit hapon na.
Pakiramdam ni Don Ricardo ay mas lalo pang bumibigat ang mascot na suot niya. Tuyo na ang lalamunan niya at hindi niya na maramdaman ang mga binti niya dahil sa ilang oras na siyang nakatayo. Pero wala pa ring tumatawag sa kanya para pagpahingain siya. Napatingin siya sa Velasco Diner at nakita niya si Andrew na nakangisi habang nakatayo sa loob. May hawak itong isang basong tubig. Nang makita nitong nakatingin siya, ay marahan nito yung ininom na para bang nananadya. Napailing siya. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi magpatuloy sa pagtatrabaho. Maya-maya ay may lumapit kay Don Ricardo. Nagulat siya nang malaman na yun ang babaeng madalas niyang nakikitang kumakaing mag-isa sa diner. May dala itong bottled water at tinapay. Nakita kita kanina bago ako umalis. Tapos pagbalik ko, nandito ka pa rin. Hindi ka pa ba nagpapahinga? Nag-aalalang tanong ng dalaga. Hindi agad nakasagot si Don Ricardo. Sa wakas, may isang taong nakapansin sa kanyang paghihirap. Napalunok siya bago nagsalita sa bahagyang paos na boses. Mukhang nakalimutan na nila akong tawagin sa loob eh. Sabi ni Don Ricardo. Tamang-tama po pala ang dala ko. Kumain at uminom ka po muna. Sabi ng dalaga. Umupo si Don Ricardo sa gilid ng daan. Tinanggal niya ang suot niyang guwantes at saka isinunod ang ulo ng dragon. Doon na niya tinanggap ang tubig at tinapay na dala ng babae. Nagulat ang dalaga nang makita ang mukha ni Don Ricardo. Kayo po pala yan? Bakit naman kayong gumagawa ng ganitong trabaho? Hindi ba't matanda na kayo para dito? Naawang tanong ng dalaga. Pinagkakatuwaan yata ako ng mga katrabaho ko kasi bago at matanda na ako. Pero ayos lang, kailangan ko kasi ng trabaho eh. Sagot ni Don Ricardo na sinundan niya ng pilit na tawa. Hindi na umimik ang dalaga habang si Don Ricardo ay nagsimula ng kumain habang ang dalaga ay nanatili sa tabi niya. Umupo na rin ito sa gilid ng kalsada. Habang patuloy sa pagkain si Don Ricardo, ay panay ang pasasalamat niya sa dalaga. Ramdam niya na totoo ang pag-aalalang ipinakita nito sa kanya. Salamat uli ha. Napakalaking bagay ng ginawa mo para sa isang matandang tulad ko. Ani Don Ricardo. Wala po yun. Nakita ko lang na parang hirap na kayo. Ang init-init pa naman. Saka malapit po talaga ang loob ko sa matatanda kasi sobrang close po kami ng lola ko nung buhay pa siya. Tugon ng dalaga. Ano nga palang pangalan mo? Tanong ni Don Ricardo. Andrea po. Ikaw po si Mang Carding, di ba? Tugon ni Andrea. Tama ka. Malapit lang ba rito ang bahay mo? Tanong pa ni Don Ricardo. Opo, malapit lang po dito sa Velasco Diner ang bahay namin. Sagot ng dalaga. Nag-aaral ka pa ba? Patuloy na tanong ni Don Ricardo. Umiling si Andrea. Hindi na po. Nagtatrabaho po ako sa isang ukay-ukay. Sayang kasi ang panahon kung mag-aaral pa ako. Kailangan ko na pong kumita ng pera para makatulong sa pamilya ko. Tugon ito. Napangiti si Don Ricardo pero may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Alam niyang bata pa si Andrea at dapat ay nag-aaral pa ito. Ano ba ang pangarap mo, Andrea? Anong gusto mong maging? Tanong ni Don Ricardo. Wala naman po kung gustong specific na trabaho o propesyon. Gusto ko lang po talagang maiahon sa hirap ang pamilya ko. Kahit nung buhay pa po ang lola ko, pangarap ko na po yun. Sayang lang po kasi kung sakali mang umasenso ko, hindi na mararanasan ng lola ko ang maginhawang buhay na pangarap ko para sa kanya. May lungkot na sagot ni Andrea sa tanong ni Don Ricardo. Tahimik na tumango si Don Ricardo. Alam mo, kahit nasaan man siya ngayon, sigurado akong proud na proud siya sa'yo. Kasi meron kang mabuting puso. Umasa si Don Ricardo na sa sinabi niyang yon ay napagaan niya ang kalooban ni Andrea. Napatingin si Andrea sa kanya at bahagyang ngumiti. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy sa pag-uusap, ay isang matigas na boses ang narinig nila.
Carding! Sigaw ng galit na si Vivian. Napalingon sila pareho at nakita nilang palapit si Vivian. Nakataas ang isa nitong kilay at halatang iritado. Bakit nakikipagkwentuhan ka sa oras ng trabaho? Hindi ba dapat nagtatawag ka ng mga tao para kumain sa restaurant? Galit na tanong ni Vivian. Agad na tumayo si Andrea at sumagot. Pasensya na po, ma'am. Ako po ang lumapit kay Mang Carding. Kanina pa po kasi siya rito sa ilalim ng init. Sabi po niya, hindi pa siya kumakain at nakakainom man lang ng tubig. At ikaw naman, anong pakialam mo sa kanya? Kung gusto niyang magpahinga, di sana nag-lunch break siya. Ano? Gusto ba niya na ako pang tatawag sa kanya? Singhal ni Vivian. Hindi nakasagot si Andrea. Ano bang ginagawa mo rito? Nang iistorbo ka lang sa empleyado ko. Umalis ka na nga. Dagdag pa ni Vivian na mariin ang tono. Bahagyang namutla si Andrea sa hiya saka tumingin kay Don Ricardo. Aalis na po ako, Mang Carding. Ingat po kayo. Ngumiti muna si Andrea bago tumalikod at naglakad palayo. Napabuntong hininga si Don Ricardo at tiningnan si Vivian. Hindi mo naman kailangang pagalitan yung bata. Wala naman siyang ginagawang masama. Naawa lang siya sa akin. Pagtatanggol ni Don Ricardo kay Andrea. At bakit naman siya maaawa sa'yo? Ikaw naman ang nagdesisyon na hindi mag-lunch break. Kasalanan ko ba kung hindi mo naisipang pumasok sa loob para kumain? Paimportante ka kasing matanda ka. Sigaw sa kanya ni Vivian. Hindi na sumagot si Don Ricardo. Tiningnan lang niya si Vivian. Umirap ito saka dire-diretsyong pumasok sa loob ng restaurant. Naiwang nakatingin si Don Ricardo kay Andrea na nasa malayo na. Bumigat ang pakiramdam niya pero wala siyang magawa kundi bumalik sa trabaho. Pero sa pagkakataon na yon, kahit paano ay may lakas na siya dahil sa tinapay at tubig na ibinigay sa kanya ni Andrea. Nang magising si Don Ricardo kinabukasan ng madaling araw sa kanyang malambot na kama, ay inihanda na niyang sarili sa panibagong araw na magiging mascot na naman siya. Agad siyang bumangon at nag-ayos na para pumasok sa sarili niyang restaurant. Sinundo siya ni Miguel at inihatid siya nito sa lugar na medyo malayo sa Velasco Diner. Pagpasok ni Don Ricardo sa Velasco Diner, ay agad siyang nagtungo sa locker room. Nakita niya roon ang nakatiklop na costume ng dragon pero bago pa niya kunin yon, ay biglang pumasok si Vivian. Carding, sandali lang. Pigil ni Vivian sa kanya. Napahinto si Don Ricardo at nilingon ang manager nila. Bakit, ma'am? Tanong niya. Hindi mo na kailangan isuot ang mascot ngayon. Babalik ka na ulit sa pagiging waiter. Tugon ni Vivian. Ibig sabihin, hindi na ako ang magiging mascot? May iba nang gagawa nun? Tanong ni Don Ricardo. Wala. Wala namang saysayang mascot na yan eh. Wala namang naingganyong kumain dito kahit may dragon na tayo sa labas. May inis na sambit ni Vivian. Biglang sumingit si Andrew sa usapan na mukhang kanina pa nasa likod ni Don Ricardo. Paano ba naman kasi, Ma'am Vivian? Yung dragon natin, parang patay. Walang buhay at energy. May mascot nga tayo. Mukha namang pagod na lolo na nirarayuma. Anito sabay tawa ng malakas. Nang marinig ng ibang empleyado ang sinabi ni Andrew ay nagtawa na ng mga ito. Maging si Vivian ay napangisi habang pigil ang pagtawa. Hindi na lang sumagot si Don Ricardo. Nasaktan siya sa sinabi ni Andrew. Pero sa halip na patulan nito ay inisip na lang niyang magandang bagay na nakabalik na siya sa pagiging waiter. Para sa kanya ay mas madali ang trabaho na yun kesa magsuot ng costume na dragon. Bumalik na sa pagiging waiter si Don Ricardo. Gaya ng normal na araw sa Velasco Diner, ay kakaunti lang ang kumain mula umaga hanggang tanghali. Sa pagsapit ng hapon ay nakita niya na pumasok sa restaurant si Andrea. Tulad ng dati ay nagtungo ito sa paborito nitong pwesto. Agad na lumapit si Don Ricardo at nakita niyang may mga pinagkainan pang hindi naligpit sa mesa ni Andrea. Agad siyang kumuha ng tray at panglinis saka muling bumalik. Nang makita siya ni Andrea ay agad itong ngumiti sa kanya. Kumusta na po kayo, Mang Carding?
Tanong nito na may bahagyang pag-aalala sa tinig. Ayos lang ako, Andrea. Salamat ulit dun sa tinapay at tubig kahapon, ha. Malaking bagay talaga yun para sa akin. Sagot ni Don Ricardo habang sinisimulang iligpit ang mga plato. Walang anuman po. Talagang naawa po ko sa inyo kahapon kasi sobrang init. Tura ni Andrea sabay iling. Habang nililigpit ni Don Ricardo ang pinagkainan sa mesa ni Andrea, ay naalala niya na regular customer doon ang dalaga. Nagkaroon siya ng hinala na may posibilidad na may alam ito kung bakit humina na ang main branch ng Velasco Diner. Sinadya ni Don Ricardo na bagalan ang kanyang pagkilos upang makapag-usap sila ni Andrea. Alam mo, Andrea, matagal ko nang iniisip kung bakit kaya humina ang kita ng Velasco Diner. Hindi ba dati malakas ito? Hindi kaya dahil sa nag-iba na ang lasa ng pagkain dito? Tanong ni Don Ricardo na pabulong ang boses. Luminga muna si Andrea sa paligid na para bang nais muna nitong makatiyak na walang makakarinig sa kanila. Wala namang pong problema sa pagkain dito, Mang Karding. Sa totoo lang, sobrang sarap nga po ng pagkain dito. Hindi po nagbabago ang lasa. Pabulong din na tugon ni Andrea. Bakit kaunti na lang ako makain? Napakunot noo si Don Ricardo. Hindi po pagkain ang problema, kundi ang mga nagtatrabaho rito. Sagot ni Andrea. Natigilan si Don Ricardo. Anong ibig mong sabihin? Hindi po kasi maganda at maayos ang pakikitungo ng mga empleyado dito sa mga customer. May mga nagreklamo dati pero hindi po inaaksyonan. Lalo po yung manager nyo dito, yung babaeng nagalit sa atin kahapon. Ang sungit at ang taas ng tingin sa sarili. Kaya kahit gaano kasarap ang pagkain dito, mas pipiliin na lang ng mga tao na kumain sa iba. Paliwanag ni Andrea. Pero ikaw, bakit kumakain ka pa rin dito? Tanong ni Don Ricardo. Kung hindi lang po dahil sa memories namin ng lola ko, hindi na po ko kakain dito. Nangingiting tugon ni Andrea. Tila isang malaking realisasyon ang bumagsak kay Don Ricardo. Hindi niya masyadong napansin yun noon dahil na rin sa madalang na ang kumakain doon. Pero dahil sa sinabi ni Andrea, ay naging malinaw na sa kanya kung ano ang dahilan ng paghina ng Velasco Diner. Matapos ang isang mahabang araw sa trabaho, ay lumabas na si Don Ricardo ng restaurant at tumuloy sa gilid ng kalsada kung saan nakaparada ang itim na kotse ni Miguel. Bumaba agad si Miguel ng sasakyan upang ipagbukas siya ng pinto, pero agad niya itong pinigilan. Sandali lang, Miguel. Huwag muna tayong umalis. Tura ni Don Ricardo. Bakit po? May nakalimutan po ba kayo sa loob? Tanong ni Miguel. Huminga ng malalim si Don Ricardo at lumingon pabalik sa Velasco Diner kung saan patay na ang ilaw at wala nang kahit isang tao ang nasa loob. Pumasok ka ulit sa restaurant. Kunin mo lahat ng kopya ng CCTV footage sa loob. Madiin na utos ni Don Ricardo. Ano? Bakit po? Ano nangyayari? Nagtatakang tanong ni Miguel. Mamaya ko na ipaliliwanag. Basta siguraduhin mong makuha mo lahat ng footage lalo na nung bago pa ako pumasok na waiter dyan. Sagot ni Don Ricardo sabay abot ng susi kay Miguel. Sige po, ako na pong bahala. Tura ni Miguel at agad itong naglakad patungo sa restaurant. Habang papasok si Miguel sa Velasco Diner, ay pumasok na siya sa kotse. Doon ay malalim siyang nag-isip. Naniniwala naman siya sa sinabi ni Andrea kanina. Pero nais pa rin niya ng ebidensya. Kailangang makita mismo ng mga mata niya kung paano nga ba makitungo ang mga empleyado niya roon sa mga customer. Matapos ang ilang minutong paghihintay sa loob ng kotse, ay nakita ni Don Ricardo si Miguel na lumalabas ng Velasco Diner habang hawak ang isang hard drive. Agad itong sumakay at iniabot yon sa kanya. Nandyan po ang lahat ng footage pati na yung mga sobrang luma na, Don Ricardo. Tura ni Miguel. Kinuha ni Don Ricardo ang hard drive at tinignan niyo ng sandali bago sumandal sa upuan. Salamat, Miguel. Pumunta na tayo sa bahay ko. Utos niya.
Binuhay na ni Miguel ang makina ng kotse at pinaandar yon. Tahimik nilang tinahak ang daan pa uwi sa mansyon ni Don Ricardo. Pagdating sa bahay ni Don Ricardo ay diretsyong nagtungo ang dalawa sa opisina ni Don Ricardo. Binuksan niya ang kanyang laptop at inutusan niya si Miguel na i-connect ang hard drive sa laptop. Agad namang sumunod si Miguel at ito na ang naghanap ng mga footage sa CCTV ng restaurant na nais makita ni Don Ricardo. Nang tuluyang mag-load ang mga CCTV recordings, sinimulan nilang panoorin ang mga lumang footage. Isa-isang lumabas sa screen ang mga eksena sa Velasco Diner. Doon na tumambad sa kanila ang mga walang pakundangang pagtrato ng mga empleyado sa mga customer. Nakita nila si Vivian na mataray na sinisigawan ang isang matandang babaeng nagrereklamo dahil sa malamig na pagkain. Isang waiter ang pasimpleng dinadagdagan ng bill ng isang customer. May eksena kung saan hindi pinansin ng cashier ang isang batang lalaki na gusto lang bumili ng tubig. At ang pinakamatindi, mga empleyadong nakasimangot, walang pakialam at tila ba inis na inis sa trabaho ng mga ito. Tahimik lang si Don Ricardo habang isa-isang lumalabas sa mga ebidensya sa screen nang hindi maayos na pakikitungo ni na Vivian sa ilang customers. Hanggang sa pinatay niya na ang laptop dahil sa tingin niya ay sapat na ang kanyang mga nakita. Hindi na niya kailangang panoorin ng iba pa. Bumuntong hininga siya at tumingin kay Miguel. Yan ang sagot kung bakit bumagsak ang kita ng Velasco Diner. Hindi ang pagkain, hindi ang lugar, at hindi ang presyo kundi ang mga taong nagtatrabaho roon. Wala silang pakialam kahit bumagsak ang Velasco Diner, kaya ganun sila magtrabaho. Pigil ng galit na wika ni Don Ricardo. Kung ganun, ano na po ang gagawin nyo? Usisa ni Miguel. Kanina pa ako may naisip na solusyon, Miguel. At sisiguruhin kong malaki ang magiging pagbabago sa Velasco Diner pagkatapos ng gagawin natin. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa labi ni Don Ricardo. Kinabukasan ay maagang nagtungo si Don Ricardo sa Velasco Diner. Pumasok siya bilang isang ordinaryong waiter. Naging abala agad siya sa pagmamap ng sahig tulad ng nakagawian niya sa mga nakaraang araw. Habang patuloy siya sa kanyang ginagawa, bumukas ang pinto ng diner at pumasok si Miguel. Agad siyang sinalubong ni Vivian na agad nang umiti pagkakita kay Miguel. Sir Miguel, ano pong ginagawa niyo rito? Tanong ni Vivian sa masiglang tono. May gusto lang ako ipaalam sa inyong lahat. Darating kasi ngayon si Don Ricardo dito dahil may mahalaga siyang sasabihin. Tugon ni Miguel. Talaga? Naku, sa wakas, magkikita na rin kami ng owner ng Velasco Diner. Matagal na ako nagtatrabaho rito pero ni minsan hindi ko pa nakikita si Don Ricardo. Excited na ako makilala siya. Malaki ang ngiting wika ni Vivian. Huminto si Don Ricardo sa ginagawa ng lumingon sa paligid si Miguel. Tumigil ang mata nito sa kanya at marahan siyang tumango. Ngumiti naman si Miguel sa kanya. Actually, nandito na pala siya. Mukhang kanina niyo pa siya kasama. Makahulugang sabi ni Miguel. Ano, sir? Nasa na po si Don Ricardo? Nagtatakang tanong ni Vivian. Marahang lumapit si Don Ricardo kina Miguel at Vivian. Tumayo siya sa harapan ni Miguel at diretsyong tumingin kay Vivian. Nandito ako sa harapan mo, Vivian. Ako si Don Ricardo Velasco. Seryosong siwalat ni Don Ricardo. Malakas na tumawa si Vivian. Pwede ba, Carding? Huwag kang mag-ilusyon. Nakakaya kay Sir Miguel. Pailing-iling pa si Vivian. Lumapit si Andrew at nakisali sa usapan gaya ng madalas nitong gawin. Mukhang nagiging ulyani na si Tatang ah. Iniisip niyang siya si Don Ricardo Velasco. Anito sabay tawa. Nagtawanan ang lahat ng empleyado sa paligid. Ngunit hindi natawa si Miguel. Sa halip, seryoso itong tumingin sa lahat. Totoo ang sinasabi niya. Si Carding na iniisip niyong waiter dito ay walang iba kundi si Don Ricardo
Velasco. Deklara ni Miguel. Huminto ang tawanan at nagkatinginan at bulungan ng iba. Halos hindi makapagsalita si Vivian. Nang ibukan nito ang bibig ay nanginginig ang boses nito. Sir Miguel, nagbibiro lang kayo, di ba? Tanong ni Vivian. Kung hindi kayo naniniwala, bakit hindi nyo isearch sa internet ang pangalan na Ricardo Velasco? Tignan nyo ang picture na lalabas at tignan nyo ang mukha ng matandang lalaki na nasa harapan ninyo. Sagot ni Miguel. Agad na naglabas ng kanika nilang cellphone ng mga empleyado at ginawa ang sinabi ni Miguel. Walang pagsidla ng kasiyahan ni Don Ricardo nang makita niya ang gulat na reaksyon ng lahat nang tingnan siya ng mga naroon. Diyos ko, siya nga si Don Ricardo Velasco. Hindi makapaniwalang bulalas ni Vivian. Nagkatinginan ng lahat ng empleyado at muling bumaling ang tingin nila kay Don Ricardo. Napakurap si Vivian. Hindi pa rin ito makapaniwala. Pero, bakit po kayo nagtrabaho bilang waiter sa sarili niyong restaurant? Tanong nito. Naglakad ng ilang hakbang si Don Ricardo palapit kay Vivian. Dahil gusto kong malaman kung bakit bumagsak ng mabilis ang branch na ito. Inisip ko, baka sa pagkain o baka sa lugar. Pero hindi pala. Ang tunay na dahilan ay kayong mga nagtatrabaho rito. Pinanood ko ang mga lumang CCTV footage ng restaurant at nakita ko kung paano nyo tinatrato ang mga customer. Bastos kayong lahat at walang respeto! Dahil dyan, simula sa araw na ito, wala na akong ititira ni isa man sa inyo. Lahat kayo ay tanggal na sa Velasco Diner! Malakas na wika ni Don Ricardo. Bawat salita na binitiwan niya ay may diin. Nagkagulo ang mga empleyado. May ilang napanganga habang ang iba naman ay agad na nagreklamo. Huwag kayong mag-alala. Bilang compensation ay matatanggap nyo pa rin ang separation pay nyo. Pero pagkatapos nun, ay wala na kayong koneksyon sa kumpanyang ito. Ani Don Ricardo. Biglang nagmakaawa si Vivian sa pagkakataon na yon. Don Ricardo, please, bigyan niyo po kami ng isang pagkakataon. Kailangan ko ang trabaho nito. Hindi niyo naman kasi kami masisisi. Karamihan sa mga customer ay walang utak at basta lang may maiutos sa amin. Ani Vivian. Salamat, Vivian. Mas lalo mo lang akong binigyan ng dahilan para tanggalin ka. Imbes na aminin mong nagkamali ka at humingi ng tawad ay mas pinili mo pang ipagtanggol ang maling ginawa mo? Umalis na kayo ngayon! Ang sekretary ko na lang at ang finance team ang bahalang kumausap sa inyo para sa huling sahod ninyo. Malamig na wika ni Don Ricardo. Wala nang nagawa si Vivian kundi ang manlumo. Ang ibang empleyado naman ay tahimik na nagtungo sa locker room upang kunin ang gamit na mga ito. Alam na mga ito na wala na silang magagawa dahil mismong si Don Ricardo na ang nagsalita. Isa-isang lumabas sa mga empleyado ng Velasco Diner, kabilang si Vivian. Habang palabas si Vivian ay huminto ito saglit at muling tumingin kay Don Ricardo na para bang umaasa pa ito na babawiin niya ang kanyang desisyon. Ngunit nanatiling walang imik si Don Ricardo hanggang sa tuluyan ng umalis si Vivian ng Velasco Diner. Nang sina Don Ricardo at Miguel na lang ang naroon, ay binalot sila ng nakabibinging katahimikan. Hindi nagtagal ay nagsalita si Miguel. Ano na po ang susunod na plano nyo, Don Ricardo? Tanong ni Miguel. Mabigat ang buntong hininga ni Don Ricardo bago siya sumagot. Maraming masasayang alaala ang lugar na ito. Ito ang una kong negosyo at dito ako nagsimulang mangarap. Pero lahat ng yun ay natabunan ng masasamang alaala dahil kina Vivian. Kaya pansamantala ko munang isasara ito, Miguel. Gusto kong bigyan ng bagong simula ito.
Magkakaroon ng pagbabago rito hindi lang sa disenyo, kundi lalo na sa mga taong magpapatakbo nito. At sa muling pagbubukas nito, sisiguruhin kong babalik ang dating Velasco Diner. Ang lugar kung saan ang mga empleyado ay marunong magbigay ng tamang serbisyo sa mga customer. Isang restaurant na hindi lang ipinagmamalaki ang pagkain, kundi pati na rin ang respeto sa bawat taong pumapasok dito. Mahabang sagot ni Don Ricardo. Sigurado akong magiging mas maayos ito sa pagbabalik nito, Don Ricardo. Nakangiting sambit ni Miguel. Makalipas ang ilang araw, ay nagsimula na ang renovation ng Velasco Diner. Tiniyak ni Don Ricardo na ang bagong mukha ng Velasco Diner ay magiging isang lugar na hindi lang kainan kundi tahanan para sa bawat customer. Ang interior ay pinasadya upang magkaroon ng maliwalas at masayang ambience. Habang patuloy ang renovation, isang hapon ay nagpasya si Don Ricardo na personal na puntahan ang bahay ni Andrea. Doon ay ipinaalam niya sa dalaga kung sino talaga siya at hindi ito makapaniwala na ang waiter na si Mang Carding ay ang owner ng Velasco Diner. Hanggang sa sinabi ni Don Ricardo ang totoo niyang sadya kaya niya pinuntahan si Andrea. Andrea, gusto sana kitang alukin na maging bagong manager ng Velasco Diner. Ani Don Ricardo. Ano po? Ako? Manager? Pero Don Ricardo, wala po akong alam sa ganyan trabaho. Hindi po ako qualified maging manager. Hindi makapaniwalang sambit ni Andrea. Andrea, wala kang dapat na ikabahala. Kukuha ako ng taong magtuturo sa iyo ng mga dapat mong malaman. Pero ang kabutihang loob at tunay na malasakit sa iba, hindi yan na ituturo. At nakita ko sa iyo na nasa puso mo ang kabutihan at malasakit. Yun pa lang ay sapat na para maging qualified ka sa posisyon na yun. Paliwanag ni Don Ricardo. Nangilid ang luha ni Andrea sa sinabing yon ni Don Ricardo. Hindi na nito napigilan ang sarili at mahigpit nitong niyakap ang matanda habang walang tigil ang pagpapasalamat nito. Napangiti si Don Ricardo dahil naniniwala siya na ang pag-hire niya kay Andrea bilang bagong manager ng main branch ng Velasco Diner ay isa sa pinakatamang desisyon na ginawa niya sa kanyang buhay. Makalipas ang ilang buwan, muling nagbukas ang Velasco Diner na may bagong anyo at mas maayos na sistema. Sa pangunguna ni Andrea bilang manager, mabilis na bumalik ang sigla ng restaurant. Napuno ito ng mga customer at bawat isa ay lumalabas na may ngiti sa labi. Maganda ang naging pamamalakad ni Andrea at ang dating mainit na pagtanggap ng Velasco Diner sa mga kumakain doon ay nagbalik. Mas lumago pa ang negosyo at muling naging paboritong kainan nyo ng mga tao sa lugar na yon. Dahil sa sipag at dedikasyon ni Andrea, bilang regalo ay pinag-aral ito ni Don Ricardo sa kursong matagal na nitong pinapangarap. Sa lahat ng nangyari, ay na-realize ni Don Ricardo ang isang mahalagang aral. Hindi sapat ang masarap na pagkain o magarang lugar upang magtagumpay ang isang negosyo, dahil ang tunay na susi sa tagumpay ay ang tamang serbisyo sa mga tao. Natutunan niyang minsan ay kailangan niyang bumaba sa posisyon upang makita ang tunay na ugat ng problema at magkaroon ng tamang solusyon. Sa huli, hindi lang niya naibalik ang sigla ng Velasco Diner, kundi natulungan din niya ang isang taong may busilak na puso na makamit ang pangarap nito. Wakas!